nagplano or gipangandoy ba nimo nga mapastor or not at all? Wala gid. Halos tanan naman siguro. Nan siguro Saan man na? nan siguro wala gyud na sa akong imagination. Mhm. Pero gituhuan ko na ako nga nakita na magutan ni Lord ang life. So di ba na naman na sa Bible nga He's the Alpha, the Omega, the beginning sa imong life, sa end sa imong life, kabalo na siya asa kapaingon. Kaayo. And then kana nga paglakaw na to nga journey sa tong kinabuhi, naa di ang pinakadako kaayo nga kanang foundation nga kani gitawag og choice. Free will ba? Free will. Kani atong gibuhat karon diri, walay labot ang Ginoo. Ato agyo ng kabubuton. Kung mahimo tang pastor, ako growing po ko, as much as possible mag-learn gyud ta tuon kay dapat ang knowledge mo magpadayon, di gyud dapat mo no. Even ang imong 120 or 100 years nimo, faithful ka nagtuon sa Ginoo. Dili gyapon enough kuya to know kung unsa gyud kalalom kanindot kadako sa iyang gugma. This is Kuya John of One Our Talk proclaiming na tanan dungog ug ang himaya sa Ginoo lamang. God bless you. Yes, hello, maing hapon sa tanan and welcome to One Our Talk. This afternoon, nasa tayo importante kaayong nga bisita and to God be all the glory. Pagsulod pa lang niya daan sa door, ma-feel na nimo ang aura bitaw ang presensya ni Lord. Say, grabe ang anointing and even sa amo ang mga staff, ma-feel nimo ang blessing ni Lord sa kinabuhi gyud ni Pastor. And I'm very proud. I'm so proud and I'm so kanang honored na gihatagan gyud ta niya gigayon. Kabalo gyud ko unsa ka busy Pastor. And daghan kay kag mga satellite churches makita nato sa social media postings diha nga actually before mi nakakam up ani nga episode we've been searching for kanang mga fruitful and kanang mga ministry nga gibless gid ni Lord and even siya dili siya katuo daw nga mugawas ba ang algorithm sa mga search engine mo onay ni lead sa amo nga matugpa sa ilahang mga socials and I'm talking about My Home Church and ang pinaka the best people nga mo represent ani is none other than their senior pastor. And again, it's such an honor and blessing to introduce to you the senior pastor of My Home Church PH, none other than Pastor Bishop James Conato. Pastor, maayong hapon. Maayong hapon, Kuya Jan. Maayong hapon. To Maayong God be all the glory, Pastor, nga taliwala sa ulan, taliwala sa init, taliwala sa kanang lisod kay parkingan ang among building diri. Di ba katuyok-tuyok ka? Tuyok lagi ko. But praise God na. Mura ko katong sa kuan galing itong Wall of Jericho. Gisugdan na dayo no, parang lalob na di ba? Praise God, good kaayo kay kanina while nagulat bitaw mi sa pag-set up pa lang anin, layo na kay mig na abtan sa tong conversation in ana ang Holy Spirit nga mag-lead sa ato. And also, just like ganina kang Pastor Rolly, naigi prepare atong production manager sa among topic but kami nagkasinabot karon as the Spirit leads. Wow, okay lang kayo. Kung unsa ato ang and of course you will get valuable lessons and kanang we will have an impactful and insightful conversation nga ma-strengthen pa ang inyong faith especially nga sa mga wala pud nakaila sa ato ang Jesus Christ. You will know Him more. Amen. After this. Amen. Amen. Dako kay natong pasalamat yun nga ang My Home Church na sila tagsa-tagsa nga by barangays and how many na karon pa? Natay 5 local churches and the same time 9 outreaches. Wow. Duha ka campus nato nga ministries. And take note, pioneering na diriha sa Iligan. Dili ni siya kanang nag-father like other nga Kanang mga nanay churches daan. Diri gyud originally. Oh my God, so this is
this is going to be a blessing gud kay sa ato ang tanan mo nang karon sa nagtan-aw sa ato ang episode. We hope and we pray, of course, with God's grace nga mahimong mabungahon niya atong panagstorya, Pastor. Ganina sige tagkatawa karon murag seryoso tagkalit. Ngano man eh. Yes, and gusto lang ako ipahibalo sa inyo habang before ko ang kaning magong production team nag-research niya about sa ato ang guest for today. Ang among pagkailan niya is very serious kanang inana. Pag abot niya dili lahi mura mong amigo na og mga pila na katuig ba. Hallelujah. What's with you, Pastor? Nganong inana ang imong kanang imong aura towards people? Unsa gyud gigikanan ni Pastor James? Well, ako ni graduate mo ko sa finance sa Capitol. Okay. And then pag bulan lang sulod ay ko radio. Radio. Mo nang iyang accent mo na. Bisaya ra gyapon yun. So nako sa radio, and sa radio magtabok-tabok ro ka. Adto kag Star FM, adto kag IFM, adto kag Wild FM. Ang pinakalas nako, yes, the best. So ingana, so siguro ang isa po siguro na nga nausab ang personality siguro kay sa 15 mo ka istorya. And then of course ang pinaka reason nga ingana to personality, the moment mo grow na ka sa word ni Lord, mas juicy na ba nga kada bang kabalo na kay ka mo dala kay nga naman it's all about agape, it's all about the love of God nga mo flow gyud effortlessly, murag automatic na siya ba, grasya ra pod sa Ginoo, laktod nga pagka-istorya. Praise God. Daan pa ni sa unang for the lack of better word, charismatic na daan imuhang kuan. I don't know, pero murag iyara siguro ang result, no? Okay, pero kanang amigo ka sa tanan. Ngano na murag, namana na sa imong parents, inana ba sila ang brought up? Medyo lahi kaya akong mga parents puro workaholic, sila trabaho, no? Oo. Pero ang akong nakita along the way sa journey ingon nga individual, dako yung impact ka ng asa imong mga choices kung asa ka paingon. Yes. Na it happened gana ako sa radio industry. So medyo isa siguro na niya imong kauban sa simbahan, saba bing mo sabaan kayo. So mag-enjoy jud ka. And then mo na ingani along the way, madala na Ginoo pagsulod nako diri. Ako nakita. Puro magkailan na nimo akong mga abi na ako ang kanang ikaw ang host. Abi na ako ang host kay karon. Kung kinsa akong interviewon, ikaw din si Kuya Jan, karon ka. Hallelujah. Maginato nga ang imuhang aura, Pastor, is kanang naana kay kanang bitong gasa, Pastor, nga dili magutanan na inana. Praise God. Unfortunately na uban nga intimidating, no? Pero sa imo ang charisma is natural kaayo ba? Dili na nimo kailangan o pa kanistorya. Dili ko ingon sa ko, pero don't get me wrong, pero wala pa kanistorya pero murag ka nakailan na. Oh, natural pag sulod nako, naamoy wipes. And also, by nature, jokero na jud ka. Oh, yan na gyud actually. Tungod po na sa radio lagi kaya akong personality sa radio. Na naanad ko kuan gyud siya nagitay gyud kanang na nisulod mag sa radio gikan sa laid back nga style na dakog tingog nya pag sulod nako pila lang ka buwan or tuig niingon ang management mag-usab na tadoy sa atong mga style kay di na ta mo patok sa gawas kinahanglan medyo taas na so gipraktisan gyud namo nga medyo hype gyud so naanad na ko nga hype ko istorya ba especially sa radio na sinagitay na gyud mo na nga murag usay madala ba madala. Ni comment diri Pastor, ang aura ni Pastor makasiga og kanang kalayo nga napalong. Grabe kanino gyud. So grabe gyud kayo na. Praise God. Bito Pastor kay ang nahitabo manggod karon dili man tanan ha pero naagi mga pastor or mga leaders na ato na lang ibutang as a whole nga lisod i-approach. And murag naa sila gap. I'm not saying it's wrong ha pero when in terms of you handling your people, makita na namo daan ba nga inana ka hands-on, inana ka close sa imuhang mga leaders. Sakto ba ko, Pastor, or ako ara nang gi-assume? Actually, naglibog ko kanong nakabalo ka. Ala! Pero mo gyud siya gyud. Naigaw gyud siya. Okay, kanang sa ko pang na-mention kani magong it's not wrong na naay murag gap or murag taas. Ana na siguro no kanang murag anang respectable kay nga murag halos mahadlok ka mo approach. Pero nganong sa imo gipili na nimo nga inana ang relationship? Maybe dili good gipili but ni flow lang siya. Natural siya. Kay si Jesus magod kung tan-aw nimo siya, isugot ang Jesus Praise God. Kung siya magod, kumingkag holiness, righteousness, na niya tanan. Yes. Klaro na magyuna. Pero kabantay ka, bisag balaan siya, dili ma-intimidate ang mga tao sa iya. On point. Di ba? Klaro kayo. Ang mga Pharisees, Sadducees, Kana, they have the wisdom, even ang ilang mga purma, mataha juga. Mataha. Nya kanira ba sila antilaw na agyapon? Unfortunately. Mo na tinod, no? Nya. Modern day. Modern day Pharisee. Pero makita nimo ang holiness ni Jesus dili siya mo condemn ba. Mo ni kanindot sa atong
giserve nga Lord kay sa dihang masuko siya, dili siya hurtful. No, kanang kung soft po siya, dili ka maka-take advantage sa iya. Altogether lovely siya nga savior ba. Wow. Ang persona niya makaingon jud kag sana all. Salamat Lord nga Lagi, no? imo kong napili, imo kong gitawag. So, in short, Pastor, mo flow ka kay Jesus. yes, Christ-like Murag nga kuan, identity ba, Kada no? akong gipaabot nga word, Christ-like, no? imo ra gyud na gawas ba. Christ-like Christ-like. nga identity. Kanang dili ka bitaw magpatahor, mura ginana bitaw. Kanang pero holiness is there. Naman. Ang kuan na gina diha ang imuha lang is kanang dali ra ka maka-connect sa tao. Correct. Pero pag depende po na siya sa imong kaistorya or Mm. sa palibot. For example, sa inyo, wa mo ko'y nakita nga ko, at peace po go. Uh-huh. Pero pag ang ako pong katapok, Mababati man nimo. holy daw pud kayo, Oo. wala na mag... Sabi mo, adjust pud ka. Adjust po ka. Yes. So, maybe, siguro, it just so happen nga, pariha yara po tag... Praise God, no? No, parang isuon kita ka Kristo ba? To God be the Yeah, glory. to God. Amen. So inaani ligid Pastor kay mo nang gusto nato before ta mo dig in sa mga deep kay nga mga topic. Oo ba? Ato sa gining uting kayon imong kinabuhi kani adto kay ngano. Sige. Daghan man gud kaayo magpangutana gyud kaning mga pastor is kaning kasagara man gud ginaingon nila nga usually ang pastor gikan gyud og mga serious kay ngayon ani andod na come up ani nga profession ba gyapon term ani or calling. Pero sa imuha growing up, nagplano or gipangandoy ba nimo nga mapastor or not at all? Wala, gyud yung ginawa ko. Halos tanan naman siguro. Anan No? siguro, Ano man na? siguro, wala gyud na sa akong imagination. Mhm. Pero gituhuan po na ako nga nakita na magutanan ni Lord ang life. So, di ba na naman na sa Bible nga, He's the Alpha and the Omega, the beginning sa imong life, sa end sa imong life, kabalo na siya asa ka paingon. Kaayo. And then, kana nga paglakaw na to nga journey sa tong kinabuhi, naadi ang pinakadako kaayo nga kanang foundation nga kaning gitawag og choice. Free will ba? Free will. Kani atong gibuhat karon diri, walay labot ang ginawa, ato yun ang kabubuton. I agree. So decision nato na. So along the way sa journey nato from the beginning sa ako siguro nakita sa Ginoo pag edad ni Jimboy may tawag ni Jimboy mag-exercise ani na imuwali niya na share niya. Uy, iya kong gipili. Amen. So tungod gigipili nakita niya sa Ginoo, nakita man niya kay He's the Lord of time, no? He lives outside time. Ang Ginoo wala man siya sa time. Uh-huh. He is the one who created time. Yes. So dili siya pwede ma-consume siya sa time. Outside siya sa time. Mo na maka alpha siya na siya sa imong pagkabata. So anytime pwede niya masuruyan ang atong timeline. So pagkakita niya in essence nga karon kay imo kong gipili, I will protect you. Amen. Through my name. Mo nang nag-pray si Jesus if you remember sa book of John nga siya, Father, kini imong gihatag sa ko ba? Protektahan nato ni sila sa pinagi sa ngalan na imong gihatag sa ato. So powerful jud kay ang name of Jesus. We are protected na. Wow. So mo na nga natay gitawag og predestination, predestined na ta in the context nga nakita sa Ginoo pero dili hilabtan imong will. So dili hilabtan ang will. Ganahan kay kusturyahan anong predestination and so will kay. Kita niya tanan. Oo. Na Okay. topic ni namo ka ganina pastor kay example ng predestination na ay mga non-Christian or other nga bitaw gusto mangutana nga kung predestined na nga maimpierno ko ngano magbinuotan pa man ko. Pero actually at the end of the day it's your will. Correct. Gihatagan ta sa Ginoo og free will. Kung naay nahitabo nga inainana sa imo aron ikaw ang kapili ana. Kahibalo lang sila. Because He's an omniscient God. Correct. An all-knowing God. Oh, steady ang Ginoo. Mm. Kana steady gyud na siya, kabalo siya tanan pero naay mga naamo gyud mga rules. Mhm. Naay niya just ba siya pasabot Just, every yes. move niya sakto gyud. Amen. Dili wala siya move nga murabag mag-take advantage maka kay Ginoo maka. Mo. Perfect gyud kaayo. Mo na nga ang iyang mga pag-approach, ang iyang even pag-send niya sa iyang anak, Mhm. naay protocol. Ang ingon sa Bible, when the fullness of time came. Mhm. Pasabot naa po siya timeline nga gipaabot. Yes, yes. So tanan ni agi og principles, mga fundamentals nga dili ang Ginoo basta-basta lang ako'y Ginoo sa judge lang mo dito or dili lahi siya Ayo. ipamaagi gyud niya. Yeah, speaking of which bitaw pastor, since kani man gud ato ang podcast na channel is ang ato ang viewers ani mix no, and actually mas daghan ang non-Christian or somehow siguro wala pag yun kaila sila but not totally accepted Christ mo nang dako kay nato ni nga kalipay nga isa ka senior pastor ang maghatag kanila lamdag ani ato ang pagtuo. Especially katong na mention nimo dako kito siya og impact wherein although nga sovereign atong Ginoo pero at the end of the day giyatagan tag free will. Then naay mga kana bitong isa sa mga pangutana na mahitungod is kanang kana bitong tungod sa kalab sa Ginoo nato gipakamatay gipadala niya yung anak para mapakamatay para sa tong sala. And then there are people that would ask us nga kung love ta sa Ginoo ngano
pa magdaghan pa atik pasayloon na lang dita diretso nga nung kailangan pa magnay magsakripisyo. Wala sila nakaibalo ba nga atong Ginoo at the same just siya. Just, Ang kanang correct. just patas. Correct. Dili katong yung ingon nimo ganyan, dili basta-basta nga magbuhat siya like the only wage for sin is death. Correct. And then kalit siya ingon nga okay, di na ko Correct. tutumanon, nawala na iyang pagka-just. Correct. Nawala na ang fairness. Sumuto nga, Pastor, enlighten bagod sa atong mga viewers, especially no sa ato ang mga kaigsuunan nga wala kayo kasabot mahitungod ani atong kaluwasan. Nganong si Hesukristo kailangan pa magpakamatay para sa atong mga sala? Alright. So, because of sin, kana ra gyud. Mo gini una. So, when God created Adam and Eve, of course, perfect, Mhm. righteous in the eyes of God. And then, it so happened, sulod ang sala. And then, ang sala, kabalot gikan sa pag-disobey. So, ang disobedience tungod sa gikaon nga the tree of the knowledge of good and evil. Because naay somebody nga nagstorya nga, pwede makamukaon, kaya di kumukaon ka, mahimo ka Ginoo. So, mong tanda, kisa man to, kabaluta, si Satan, no? Satan, si Lucifer. Ngano naman siya dito? Because sa Garden of Eden, holy siya nga place, pero naay one tree dito, Forbidden. pwede siya dito. Pwede siya dito. Pwede siya dito, the tree of the knowledge of good and evil. So, monay bantayon nun jud kuya dyan. Kaya nga no, naay mga good things, pero evil day. Kani, no? Muna bantayon nun gina siya. Muna it takes guidance of the Holy Spirit and the power of the Word of God nga mapagawas na ba. Kaya ingon ng Bible, ang Word ni Lord, grabe ka sharp, di ba? Double-edged sword. Yes. Grabe mo. Nya, ang magkikalibugan nato sa kalag ug sa espiritu, ang the Word of God, the Spirit, mura siyang sword ba? Kaya niya mahibaw-an ang unsay gyud sulod sa tao. Muna nga ang word ni Lord, grabe gyud ka powerful. So tungod kay naay sipyat, naay sala, sulod ang divine sentence. Ang divine sentence mo na gitawag consequence sa aging, sickness, so maluya na mamatay ng tao. Nya gihimo sa tanan creation, the only creation nga sama niya dagway, kita ra. Nya si Satan dili pa siya kakatira direkta kay God kay he's a holy God. Yes. Thrice holy God, holy. So wala gyud siya. So kisa may ang birahan. Ang natagak na. So bisag natagak na sa adan, bira-birahan gyapon the rest. So mo nang nangabot karon. Sa dihang natagak na, ang redemptive plan ni Lord nagsugod na dayon. Gitry og save si Adan. To think kung basahon nimo ang Genesis chapter 3. Ang Ginoo una nag-offering. Nag-offer ba kay ang gipaklaro mo God, if there's no shedding of blood, there's no forgiveness. Yes. Ang put pasabutan na kung gusto jud kag kapasayloan, kinahanglan na agi magbayad. Ang punto ana pinaka inato nga pakistorya bayran dapat. And then wala man tay kapasidad. Si Adan walay kapasidad. Gitry ni Adan through mga lamb, sheep, di man gyapon. Gitry si Noah, di gyapon. Gitry si Abraham, ato mga forefathers na to. Sila Jacob, sila Isaac, wala gyapon. Gipadala sa Ginoo ang mga prophets para maluwas lang kita. Di man gyapon enough. Gihatag sa Ginoo ang mga judges, ang mga kings, tanan, mighty men, no? Mga Bible character gyud na sila kuya dyan. Pero tanan failed. Yes. Even ang angels, dili ang angels walay kapasidad, walay enough power nga to redeem the people nga natagak. So gihatag na tanan sa Ginoo, well, magpaabot ta sa right time, and then iabot ang ingon ng Bible when the fullness of time kay he gave his son. Kaya nga naman, si Adan Manggod, he is a federal head. Pasabot siya ay ulo sa tanan mga tao. So kung masipyat siya, ang prinsipyo sa federal head sa theology, pag sipyat ang ulo, sipyat ang lawas. Okay. Karon kay si Jesus, he is another federal head. He is the first and the last federal head. Okay. Mo na nga, kung ang federal head nakasala, dapat ang mubayad pod federal head pod. Okay. So ang katong mga lamb, mga animals, shadows lang, shadows dili gud substance. Si Jesus ang substance. So siya ang the last and the final federal head. Pag okay ang ulo, okay ang lawas niya, si Jesus matong ulo. So kung okay si Jesus, okay pod ang lawas. Kisa man ang lawas? Kita. The body of Christ. Kung ang Church. ulo holy, the church, holy pod ang lawas. Yes. As He is, so are we. Amen. In heaven one day? No, in this world. Right now, in this building. Is Jesus holy right now? Kay naglingkod man siya sa right hand of the Father, pasabot human na, finished na. So mo na dapat nga mentality, ang redemptive plan nga gibuhat sa Ginoo para sa ato. Di basta-basta gyud. Ang kaluwasan nga iyang gihatag, dili mabayran. There's no enough sacrifice, there's no enough money para murbag imo ng paliton. It's a gift. Kay grabe ka precious. All you have to do is to receive it by faith with humbleness, humility. Ang Lord, salamat ani. And then tungod kay tinuod man gyud imong pagdawat, it will produce effortlessly. Matingala ka, hala, di na lagi ko
ko mo ani, hala di na lagi ko mamalikas, hala di na lagi ko effortless. Pero kung kanaging tinuyuan nga magbago na ko, you're putting yourself under the law. You're putting yourself, ang bida magod sa you're under the law is yourself. Ayaw pangawat, ayaw. Puro ikaw ba? Pero sa grasya dili, gisalo na tanan sa Ginoo. In our behalf, tanan judgment sa cross gisalo niya tanan. Imong sala gisalo na tanan dito. Nya pag absorb na sa sala, tanan sa lawas gi-account of, gi-impute dito kan Jesus. Pero wala siya sala. He knew no sin, he did no sin, in him there's no sin. He's holy, righteous, altogether lovely. Fairest of 10,000, amazing kayo ang Ginoo. Pero nahimo siyang sala dito. Nga naman, tungkol na sa imog ako. Nya siya finished. Pag finished. Tetelestai. Oh, Tetelestai. It has been paid. Pasabot ang imong kapasayloan, bayad na. Bayad na. Kanya kung magano na kagbayad na, maulaw ko bayad ba na ay nagbayad. Gani. So pag na ay nagbayad, mura bag utang. Kada buwan kasi bayad. Bayad naman. Pag abot sa ting bayad, ayaw nagbayad. Nya mo bayad magyud gyapon ang tao. Wala na sabtan ba ang free gift of righteousness. Amen. So mo nang dapat masabtan sa Praise God kayo. lagi. Kan gi misconception may tungod ana. Possible lagi nga. Mao yang uban trabahuan pa nila ang kaluwasan which is bayad na. Yeah. All you have to do is to accept. To accept, and then you need to grow. Okay, dapat accountable ka sa bag-o nga pagtuo, bag-o nimo nga identity. So imo gyud ang ilakaw, walk by faith. Nya kanang faith dia dili na imo ang faith kay ang atong faith dili enough. We need the faith. Kanang yung sa Bible nga look unto Jesus, the author and the finisher Of dili of actually sa Greek is the faith. The Definite na siya nga faith. Kay kanang nga faith, that's the faith of the Son of God. Ang faith ni Jesus mao ni finished work. So may walk by faith. Pasabot na walk by the finished work of Christ. Sa finished work of Christ, gi-release ang forgiveness. Praise Gi-release dito ang righteousness, ang holiness. Gi-release dito ang victory. Gi-release dito ang breakthrough. Ang good future nimo. Apil na dito. wow. So mo na imo ilakaw ang imong gibati wa may lami. Yun ang Bible. If you are weak, you say, I am weak. No, you say, I am strong. So, way lami imong kinabuhi, paminaw nimo, relax lang. By faith, tanawa si Jesus kung siyang gitrabaho sa cross. I tell you, mo go beyond ka sa imong feelings. Kaya kita magud nga tao, dali kuan kita kanang soulish kay baka na bang Kuan emotion driven. emotional lagi kayo. Di ba? Kanang kung motivated ka karon, active kay ka, pero kung ugma dili bi what if walay ugma di ka ganahan gyud mo nga lagad. Mundang day ka to focus sa iya. Mo na nga walk according to the Spirit, The walk faith. according by faith, the faith. It's the faith. Praise God. Actually do ang atong storyahan unta kay sa imo pang life layo na kita, but anyways, Mao gali. may tungod anang sa salvation manggod. Isa sad sa mga pastor no as the Spirit leads kay there are people also asking nga kung si Jesus lang ang only way, what unsaon man to pagkapasaylo atong mga katawhan nga wala pa si Kristo? Yeah, that's a good Di ba? Kay question. mayon sila nga if Jesus is the only way and then katong sa panahon nangaluwas ba to sila? Okay. Enlighten us. Okay, gusto lang po ko mo kanang may murabag I'm not expert sa mga ingani but I have Yes. kanang nakoy na Wisdom. learn no. So ingani ni siya. Do you remember nga, 'di ba, he laid down his life. Wala ba siya nagpakamatay kay ang word nagpakamatay murag you're promoting suicidal no. So wala man gyud technically pero okay ra pod sa inato nga pagkaistorya kanang ingon nga layman's nagpakamatay siya para sa to okay ra pod. Pero ang right good yung word is he laid down his life voluntarily. He sacrificed himself para sa atong kaluwasan niya. How many days? Wala siya. 3 days and 3 nights. So ang ingon sa Bible, mabasa na to sa Book of John, mabasa na sa Book of Acts also, nga ninaog siya sa gitawag og Hades. Ang Hades man gud Kuya John na ay duha. Ang area Hades, ang tawagan na Hades. Pero sa sulod na ay Hades ug naapoy Abraham's bosom. So kanang Hades, another word nga term ana sa theology is underworld. Underworld. Kay kung imog yung tun-an gyud ang Bible, ang langit sa taas, sa yuta, sa ilalom ang impyerno. Bisag unsaon gyud Mga mo. compartments of hell. I don't know kay di wala ka na nakuan, pero gipaklaro is underworld. So Okay. sa underworld or Hades, pag sulod nimo dito na ay duha, na ay gitawag og Abraham's Hades o Abraham's bosom. Ang Abraham's bosom, Kuya Jan, mao na siya ang promised land in a way nga murag the Garden of Eden nga nakatago. Okay. Murag something ing ana, no? Yes, yes. So karon tanan namatay before Christ. Na dito. Balik ta paingon kang Adam to Jesus. Tanan namatay diha nga area basta nakapasar sa every covenant kay si Adam na ay covenant, Adamic covenant. Yes. Si Noah na ay Nohamic covenant. Kung familiar ta na Yes, si Abraham na ay Abrahamic covenant, si David something kisa pa ng mga gipang covenant dia. So karon naay mga justice system dia, naay mga pamaagi. So pagpasado ka diha, automatic sa
sa ibutang ka sa Ginoo sa Abraham's bosom, sa paradise. Paradise. Nya sa atong maigsuon nga Katoliko mo nagitawag lang purgatorio. Purgatory, okay. So, ibutang ka sa paradise. Dili ka pwede ibutang sa Hades, sa hell because qualified man ka gitawag man ka righteous kay under man ka sa covenant ni Adam, under ka sa covenant ni Abraham. Kay ang kaluwasan nato based sa agreement, based sa covenant. Covenant. So dapat mabilong ka sa covenant. Karon sa ato karon presently na belong ta sa new covenant, the covenant of grace, the covenant of the Son of God, Jesus Christ. Yes. Under ta ni Jesus, we are the body of Christ. So balik ta. So karon Abraham's bosom and then Hades. Gipaklaro na sa Ginoo nga in 3 days and 3 nights ninaog siya. Asa man siya munaog? Impossible mo naog siya sa hell because sa hell ultimatum na unsa to dito mao na gyud na. Pero katong nakapasar sa mga covenant, under covenant, righteous sila sa ilang mga sa ilang maybe sa tribe. Kaya unfair pag kayo na yung mga tribes po sa tribe na po sila standard sa ilang lifestyle. Pag makapasar ka sa ilang righteousness, holiness, and God is God of, wisdom, full of wisdom. Kita niya tanan. And then so unfair, and God is not unfair. God is just. Nga, just man siya. Pasabot, ihatag niya fairly. Kay okay man ka sa imong tribe, bisag wala pa kay Jesus, diri ka sa paradise, diri ka sa Abraham's bosom. Karon, bisag na sila sa Abraham's bosom, na put on hold sila for many years until the Son of God moabot. Yes. Kay si Jesus the only way, it's a definite article, no? The truth and the life. No one comes to the Father sa heaven. So pasabot ang Abraham's bosom mga tao, temporarily na put on hold sila dito. Kay dili gid mao ang ilang pinaka-journey. Pinaka-destination nila is heaven. But you cannot go to heaven because wala pa si Jesus. Mao na nga pag-abot ni Jesus, iya yung gitagaag justice ang gikan saya paingon kang Adam. Mao nang ingadto niya. Okay. So 3 days 9 nights according sa mga theologians, hati man pud ang mga theologians, pero kung tan-awon gyud nimo, they need to hear the gospel. They need to accept the Son of God. They need to believe nga nagsacrifice sa nila. Kay bisa pag qualified si Abraham, qualified si kinsa pa na diha. If you don't have Jesus, dili gyud. so No one comes to the Father except through Jesus. by Jesus. Mo na nga katong pag-resurrection, yun ang Bible, multitudes nang nanggawas Gani, uban niya. Ikinsa man to. Di ba naglakaw-lakaw pa to sila? Naapa sila kung di ko masayop, naa sila one day nga gihatag sa Ginoo. Kanang one day kuan na siya, dili gyud na siya exact, pero kuan lang. One day nga nakighalubilo sila. Gani daw. Nakighalubilo sila sa mga buhi. So nakusgan gyud ang mga Kristohanon atong nga time. Og pipila pod ka mga Hudiyo possible sa mga gitawag nila sa theology nga implied truth. Wala gyud sa Bible pero possible na hitabo. Ang implied truth matud pa nila nga si Abraham ni ngadto gyud sa iyang mga kaliwan, si kinsa pa na sila Jacob ni ngadto gyud sila mga kaliwan, sila mga tribe. So maminaw ka ba with holy imagination, wow, ikuyawan na yan na hitabo. So matupasuban, that's the first resurrection. So karon wala nay tao sa Abraham's bosom. Okay. Ngano mag-put on hold pa man ta dito, ngano magbutang pa man tag mga tao dito nga niabot naman ang the way, Ang gipaabot. the truth and the life. Mo na nga makadungong dali kag verse nga once mamatay, judgment follows. Okay. Makadungong na ka na. Ano ta ko padulog yun? Okay. Nya, Sige. kapag human makadungong dali ka sa istorya nga absent of the body, present in the Lord. Pasabot pag absent ka sa imong lawas, present ka in the Lord. Asa man si Jesus? Asa si Jesus? In the right hand of the Father. Okay. Nasa heaven in the right hand of the Father. Pasabot, you are in heaven. Diretso na. Diretso na sa heaven. Pero dili pag glorified body. Okay, yes. So, Araw na. pero spirit pagyapon. Okay. Sumo na nga na ay glorified body kay ingon ang Bible as he is so are we magyudapan. Pero hati gyapon ng Christians. Hati gyapon, hati gyapon. There are others nga pag kamatay nimo separate ka sa imong body, wala pa Tulog lang daw. Di ba? But us, we believe na once nga ma-separate ka sa It's in the Bible. Once mamatay ka, judgment follows. Judgment follows. Nya kung imo nang studihan ng Greek sa judgment yun ang final, hell or heaven. So naa naman good. And then absent na kasi mong body, patay na ka, talking to the Christians, talking to the church, the body of Christ, automatic you are with the Lord. Absent of the body, present in the Lord. Di na pa mga to pa rin Ginoo sa Abraham's bosom nga wala na may Abraham's bosom nga mga to pa man siya nga naglingkod ni gali siya. Praise God. So lahi na gid karon sa ato. So before Christ and after Christ lahi og pamaagi. Amen. So karon sa ato by the grace of God. Pasabot when you hear the word today, mix it with faith. Karon ingani ang pamaagi karon. Pagtuog yun. Pero mahunong ra po na pag i-rapture ta. Okay, kani. Speaking of the term rapture, it's not found in the Bible. Of course, yes? it's not. It's caught up. Correct. There's a big difference between Christ's second coming and rapture. Correct. There are people who are marag alien sila ang rapture. Okay. Enlighten us, Pastor.
again, I'm no expert no sa mga ingani, pero napo ko'y masulti. Praise God. So ingani, it is one of the major promises nga ginahawiran sa early church. Pag mubasa ka sa Bible, ang early church, they're looking for the blessed hope. Blessed hope may tawag sa rapture. They're looking for the kanang catching away. Oh, okay. They're waiting for the catching away. Kay gipromise na maguna nga God will give us a new body, a body nga like kang Jesus. Si Jesus nga ron, kung tagaan-tag holy imagination karon sa heaven, spirit gyud tanan. Pasabot, pag may kag spirit, walay physical, dili man na physical, spirit man. Ang langit, with holy imagination, na isa ka tawo dito nga nailawas. And that's Jesus Christ. Pero ayang lawas, dili physical lang, upgraded na siya. Sorry sa word nga upgraded. Kaya mo may kaya na ko nga term. No? Pero lang kung better word. Heavenly, glorified body. Lawas nga na ay bukog, naagyapoy dugo, gutumon, mukaon, pero ang problema, dili problema, ang nindot mo laho sa dingding. Pakalapos-lapos. Oh. Andin mo tunga. Nya mulupad pag yun. Nya kitang tanan, we dream to fly. Mo na ganahan tag mga superheroes ug uban pa. Isa tinuod bitaw along the way sa atong imagination, ganahan mo kitag lukos gan kayo, grabe nga lawas di siya mamatay because it's already promised sa Bible nga tagaan gyud ang lawas, and that's the new creation body. Makuha ra nato na sa diyang i-rapture ta. Mo na ang rapture pinaka blessed hope gyud. Kaya ang blessed means makarios sa Greek. It means happy hope, and then hope is elpis, no, expecting good things to happen continually, expecting good things to happen. Mo na meaning sa hope sa elpis nga Greek. So makarios elpis, pasabot malipayon kay pan once makadungog kag kuwaon ka sa Ginoo puhon, dili ka nang mamatay ka ng rapture ba, atomic, no, kana bang millisecond, no, twinkle ba na pagkuwaon ka sa Ginoo, pero siya magpaabot sa clouds according sa Bible. Yes. Na siya sa sky, na siya sa clouds. So pero una mumata ang katong nangatulog ra nga ng mga Kristohanon from Christ sa diyang niresurrected siya, tanan giwalihan diya nga nangamatay, nangatulog ra sila. It doesn't mean nangatulog na sila doon natulog, sama lang nangatulog sila because mumata ra man na. Ang walay Kristo pag mamatay patay gyud kay mo atubang man sa great white throne judgment. Yes. Pero kita, iyon ang Bible, sama ra sa nangatulog ta mata ra matapon. Kay di na magyud pud ta mamatay. Kay nga naman ang atong judgment 2000 years ago gidawat na tanan. Amen. So kita naglakaw ta karon tungod sa grasya nga gibuhat niya sa cross. So kita ang mga royal priesthood, holy nation, special people because of Christ. And then kana nga blessing nga thinking, mo nay ibutang nimo sa imong hunahon ug imong kasing-kasing. You are in Christ, you have the Holy Spirit, you have the Bible, you have the fivefolds para ma-strengthen nimo, na power ang fellowship, na power ang praise and worship, na power ang prayer. Unsa pa may reason nga maluya ka? Pero maluya gyapon ta ang tinuod nga istorya. That's why do not forsake the assembly. Praise God. Pero Pastor, why do you think that despite that naata sa usa ka pagtuo, there are really other denominations na they would not believe in rapture? It's okay. It's okay kay ayani maguna siya kanang ang body dili tanan kamot. Okay? Ang body dili tanan tiil. So naay doctrine or principle si tiil nga dili kaya buhaton ni kamot. Okay. And then ingon si Paul, ay mo pagsigaway oy. Kamot dili ka pwede mingog tiil. It's in the Bible in Corinthians. Tiil. Yes. Di ka pwede kamot mingon ha. Kaya Tiil. imuhang kuan po diha. Oh, tiil. Di ka kahawid, dili ka part sa lawas. Dili ka luwas, kami ray luwas. Mingon din si tiil. Tarong diap. Di na ba kalakaw? Kung wala ko. Pero yung ng Bible, ang church, the body of Christ, sama sa lawas sa tao. Naikamot. So, ang kamot, like principle, ang lawas mismo, like po principle, ang tiil, like principle. Mo na nga, di kita makasinabot in terms sa mga ginagmay nga principle sa specific asa tagibutang sa Ginoo. Pero yung ng Bible, it should be unity in the faith. One ta, magkahius na ta kang Kristo. Kabantay mo, once mag-istorya ta kang Kristo, magkasinabot mo kitang duha. Amen. Pero kung mag-istorya ta, Naay baptist mga- ko, oh. kuan ko, kanang born again ko, Pentecostal ko, kamaradya, magkaguba man. Because mo nang kamot, and then sa tinuod lang, there's nothing wrong, ana. That's the purpose of the body, lain-laing principle. Basta pareha tag ulo. Ang problema, ang ulo nimo si kibuloy, so lisod na kaayo. So, But anyway, I hope kasabot ka sa Yes, speaking of which, Pastor, since kanang imo good point no nga lahi-lahi ang sa body. Isa sa mga drawback by ma-term na to ani kay the reason why daw nato isa ka nadungog nako. The reason why dili ko musulod na ilahang sa ato ang pagtuo is katag-katag daw ta. No, like for example, ang Islam gyud siya tanan. Ang Catholic pud siya or kanang kani specific ka na gyud. Ngano daw sa ato ang pagtuo nga especially ang matawag ra ba sa ato kay born again, which Born again, no? dili ra ba pero for the layman's term born again nga katag. why do you think nga inana ang Itaw po, nung ano katagman ta? nga nung inana daghan kay ba daghan og dili magkasinabot which dapat unta of all this kaning mga pagtuo
kita dapat ang magpakita og signs of unity. Pero it turn out nga tinuod bitaw gyud sa akong napansin sad na ang pagtira sa uban ani dili tanan ha pero naay inana ba ngano man na. Again, I am no expert pero na ako'y opinion gyapon Yes. na it's a way nga maugi po'y pamaagi sa Ginoo. No, Kay kinaalaw ko once ninyo- man gud oh. magbulag ang isa ka church which is dili gyud na hard sa Ginoo. Uh-huh. Pero kabantay ka, all things work together. Ngano man mo stand ban. Praise God. No, mas Oo. mudagan ang Mas mudagan. gamot-gamot man dito no. Yeah. Ginalaw niya mga mega churches nga atong sa unahap ang FCF daghan kayo. So nang lihok pod namunga pod Correct. siya. So same way no. Kuya Jan, sobra na kay ta ka usahay ka religyoso. Apil ko na. Uh-huh. Sa sobra na to ka religyoso, malimtan na to nga character matters. Importante gud ang batasan. So, bisag kabalo ka sa kamatuoran sa gospel, pero nakay batasan ba? Kasabot ka na Yes. dalira kay mo sapot, nya dili ka bias usahay, bis tugan nimo diri, tapigan din nimo siya, wa pa kay ka naminaw sa isa. So, tungod po na sa level sa mindset, sa pastor, ang kultura niya, ang gidak-an, ang educational background niya. So, i-consider yun na tanan. I-consider ni mo tanan ba? Mo na nga, kung mahimo tang pastor, ako growing yung pugo, as much as possible, mag-learn yun ta. Tuon. Kay dapat ang knowledge magpadayon. Di yun dapat munong. Kay ang imong lifetime, kuya dyan, for example, at ibutang 80 years ka, ni kalibutan 90 years. Okay. Ako gusto ko 120 pero kusgan gyapon. Okay, 120 tandua. The time nga nidawat ka ni Kristo niya, nagtuon jud kag maayo kada adlaw, you're so faithful. Even ang imong 120 or 100 years nimo nga faithful ka nagtuon sa Ginoo. Dili gyapon enough kuya to know kung unsa gyud kalalom kanindot kadako sa iyang gugma. Mo na nga kada bang dapat dili mo hunong pag-study, dili mo hunong habang may buhay tuon murag ana ang unta ba. Oo. Pero usay mo gud kay di gyud mo malikayan. Siguro kulang og accountability, kulang og network. Kay once man gud mag-inusara ka sa pagtuo sa imong pagdala sa simbahan, dako gyud potential kuya dyan nga mulihis gamay ang imong dako ang potential. Pwera na lang kung strong jud ang pastor, strong kayo sa foundation sa word, okay ra. Pero inato nga pag-istorya in general speaking, kinahanglan gyud ta mo coordinate inubanay network kita. Kaya nga naman, oops, murag, unsa man to imong kuan ganina, magtinabangay ba? Labi taon no, murag nanubra ko. Magtinabangay ang mga pastors niya karon kay makita mo gyud nato, di magyud magkasinabot. Mo na nga daghay mga ministerials, pamaagi na lang gyud po siguro na sa Ginoo. Gi-allow na lang pod sa Ginoo. Yes, no, naapod siguro of course, biblical man nga, naagi mga ways si Lord na di na to masabtan sad. Ana. And of which, namunga mang sad good, no? Correct. No, and then di na nato ma-question ba? Di na to matubkad actually ko nang but for the sake of this conversation, at least your personal nga view ana mahitungod ana nga naiplano si Lord ana Nagya nga pa plano. pagabuhaton nga kana nga area at least masakop na nimo, ma-reach na nimo. Pero kung mo cite ang mga example, for example, ako, gikan ba ako sa Living Word. karon Open Heavens kang Bishop Arnold Anoya. Mm. Kung ato butang wala ko nagpastor, wala ba ko na siya kay nihawa ko batanon pa man or wala pa ko nagsimbahan. But ang idea ba is kana bang kung wala ko ni stand, wala po mahiyom church. Mhm. Nya kung tanaw ni mga pipila ka mga simbahan, gikan pa ani nga simbahan, pero nang grow ba? Oo. Gialaw gyapon sa Ginoo. Para ra pod kinamagiuban nga dili kaya nako, kaya nimo. Kanang pastor, speaking of nga naana ta diri sa mga ministry, you started my home church from scratch. If you could remember, pipila lang mo gasugod ana. Nagsugod mi lima. Lima lang kabok. Kinsa na pamilya na? Dili. Okay. Mga youth na sila sa IFM. Kaya ba nag-IFM ko? Okay. So, wala magandang pastor. Wala madana ato lang. Leader lang ta. Nya karon kay moabot mo kog 1,000 ang akong members. Nya kana tanan ni dawat ni Christ. Ngano na? Nag-forming organizations within sa IFM Okay. radio. Ang gitawag na mo si Iligan Friendship Movement. So, nakita na dagkan makaya. Pero among gibuhat nami gitawag og murag something welcome class something. Yeah, mo join ka sa among organization, amo i-present among foundation, structure, nga nagali. And then ang end dito padawato ni Christ. Okay. So, kanang 1,000 kapin nakadawat ani Christ. So amo gibot amo nang gihatag sa mga simbahan diri kay dili pa po ko pastor. Murag ang dagan ato para church naman ko. Murag temporary lang pero dili ba ko pastor. So amo na ihatag sa mga simbahan. Nya isa sa mga nihawid ana ug nidawat ang New Life. Okay. Iligan ka Pastor Kukoy. Pastor Kokoy. So diha nagsugod tanan. And then ang My Home Church pod sa tinuod lang ako ang spokesperson pero ang nagplaster akong wife si Shin. So ang akong wife ang Pastor brain. si wife? Si wife karon nag-eskwela siya sa law, third year na siya. Puhon
by the grace of God, ma-attorney siya. So, patabang-tabang sa simbahan, mas ma-plaster pa yun. Pero gina-plaster ang church karon tungod niya, tungod sa training pod, sige mentoring, mo na karon ang atong mga pastors, nitabang na po sila contribute, mas nilig-on ang simbahan tungod kay daghanay brain. Ako, istorya ra gyud ko tanan, mura pong nagdawat limpyo na po ka ba, all the glory to God, but because of the team beside me. So these people are, unsa man ni sila, mga coming from different fields? Kanang The gikan five, sa katong nag-pioneer gyud. katong lima, Oo. ingani ang tinod, ang isa namatay, Okay. ang isa nanluod, ang isa nakasala. Duha na lang may nabilin. Kamo ni Ma'am Shin. Oh, ni Ma'am Shin. So, and then of course, si Lord magdala man yun na. Paano ba yun? Nangabot. 12 years naman ang simbahan. So, inga nakapaspas. Actually, napagyoy daghan kay nga church. Tungod sa kalayo, di na ako maatiman, dili ma-mentor tarong ba. And ganina na storya mo ni Pastor Rolly, dako kay factor ang pangalan sa church. How did you come up with My Home Church? My home. Why? Actually, nindot kaya nga story kay dili gid mi my home. Ang tawag naman is fivefold ministry, apostolic something. Okay, pang Oh. old school kay ba, no? Oo, panganak kay dapat na ay tabernacle may nana ba. So na Bible. Mo kadang sigag brainstorm mo labad mo oh. Dapat restful lang dapat. Kuno ay na may palabad ang ulo. Na nagpray me, ako ginala ko asawa nga, dapat ka nang relax ra ba ka nang dili samok basahon dili taas lisod i-memorize, friendly kayo dating. Niya na akong asawa nga kanang murag home lang di. Ko murag home lang. Siya nga my home church na lang. My home murag kang nag-declare. My home niya along the way my home church. Niya murag murag spark something mga murag nagkasinabot ming sige my home church na lang ta. Pag-register na mo wala man. Kaya ang pagpa-register man ko di ba? Dako nag-factor po. Oh, kaya pero find another name magkabaon na po may pangita. Ang my home church Wala na. wala diretso. First accepted. Oh, accepted. Wala may naglisod. So, mo na nagsugod. And then, nahimo siyang my home in a way nga gusto gyud pud mi nga mahimo gyud siyang home sa Asa mga, ang sa mga pinaka-first- believers ug sa mga unbelievers. Asa ang pinaka first nga building ninyo? Sa Balayra sa Baraas. Literal NFA. gyud ay no nga Oh, may balay gyud kay home lang. Pila- Wala pila mi nagunaw naman nagdako, wala mi nagunaw nag mga sinihan, wala. Amo balay lang yun. So ni dagag 30, 40, balay na pumig bila sa bari, balay na pumig Cafe Hermoso. Ikaw ang pastor na anak. Ako ra ano. Kadugayan, dako magyud kayo. Try tag Robinson, gi mapuno man. Katong Robinson, puno na especially atong pandemic. Sa Go Hotels. Mapuno sa Go Hotels, puno gyud. Mahal mo kay na diha. Mao gali, pero katong nga tayong barato ra. Okay. Sa diyang ni mahal, ibalhin na mi dayon sa Asa naman mo karon? Gaisano pa rin. Mahal magyapon Mahal ba gyapon? Wait, salamat sige no, murag ma-afford po Praise siya. God. Grabe. So magtapok mi diya tanan every Sunday. To God be the glory. Every week, mga So, midweek, daghan na kaayo mo kay Tagkatag. need naman mo gaysano kadako. sa Gaisano, nami 200 plus, mo 240, 250. Oo. Ana. Pero grabe ang growth. Pas tungod sa discipleship, kaning dokimos. Sa ingani mo na sa body of Christ, sa simbahan, duha gyud pagtagad leadership. Because kabalo na ta, everything rises and fall on leadership. Klaro magyud ang istorya pasabot importante ang leadership. Okay, fine. Pero ay kalimo dili leadership tanan na ay body, na ay mga tao, common people. Unsa na to napagdala? Leadership gyapon? No, you cannot. Di man sila kasabot sa level. So among hatag sila is discipleship. Mo na gitawag na mog dokimos. It's a Greek word actually means approve and tested. So you are a dokimos disciple. It's a prophetic way nga I am already a dokimos disciple. I am approved and tested disciple already in Christ. So mabutang na sa iyang mind o iyang heart, I am approved. Kaya importante mo na, you need to believe it. Once you believe it, yung ng Bible, speak it out. So mo na nga, dokimos disciple, na yung mga small group, accountability to one another, matingala ka ni paspas gyud og kalit manibuto gyud. So napo koy dokimos pastors namin naka-assign ana, and then sa leadership balik kami na sa akong asawa ang nagdala. Among pamaagi dili dokimos, among pamaagi is the four hidden faces of Jesus. Kung familiar nimo na the four faces of Jesus, mo na Kita siya ko sa inyong kuan nagtanaw ko. mo na siyang the highest level of angels nga naa mismo sa throne ni Elohim, ni God the Father. Si Elohim sa iyang throne ay upat ka buok seraphim nga puno og mga mata. Nya kada seraphim na ay ang na siya image, na siya likeness sa ox, sa lion, kung kabantay ka na, Yes. face of a man, and then ang isa phase of eagle. So, ang pagdala sa leadership, it's very important. Rises and fall through leadership ramang gyud kayo. Muna nga, gitagaan na mag-value ang mentoring. And then, ang among pamaagi is the four faces of Jesus. Ingani ni siya, Kuya Jan. Daghan may pamaagi how to lead. Sa tinuod lang. And then, na full of wisdom. Pero sa tinuod lang, sa dihang na-discover na mo ang four faces, nausab ba ako mga pastors? Okay. Nangatingala kay ko nga,
naa na mga baga na magnaong ka na bang di na maulaw. Sige sa una magud kay murag kana bang spoon feeding gyud kini mo ba kana bang pugsunon pagid pero karon no ana. Sa tinuod lang maka anytime pwede may makalakaw sa akong wife kay nga naman mabilin na gyud sila. And then Praise kung God. ipa-preach nimo sila na nagiunod ba? Na nakabalo na gyud ko. Wow, salamat sa Ginoo. Ang Four Faces is very powerful leadership. Dynamic gyud siya, divine, dynamic pag yun. Once may bawa na sa mga pastors niya. I love to share that sa mga pastors. Ang Four Faces na ox. Ang ox mo na siyang untiring labor. Untiring labor. Untiring labor ang pasabot ana. Ang pinaka-message sa ox or kabaw or baka, untiring labor na siya. Pasabot, dili kapuyan. Exactly si Jesus, dili kapuyan. Ba? Grabe gina siya mo trabaho. Ang lion representing the boldness of leadership, the boldness of a king. So kung naapog ka sa leadership, dapat naakapog kay boldness. Ang isa, katong Brag na authority. o nay authority. Katong perfect intelligence of the man, the Wisdom. image of a man, wisdom to siya. Kinahanglan kag wisdom. Kanang upat ang last katong eagle. Eagle, Ang yes. meaning sa eagle something like prophetic ba? Prophetica, which is Okay. correct. Ang mga Jew, they're under the law. Mm. Dili sila kasabot ang mga prophetic or mga 9 gifts from the Spirit. Pero kita, we're the church. Nag-flow ta sa prophetic. No? Buhi kaayo ang church. Tungod kay ang Holy Spirit, buhi kaayo. Alive ang 9 gifts of the Spirit. Okay. Kay na ang fivefold. Ang fivefold magud ang gitahasan sa Ginoo nga moatiman sa body. Ang fivefold sila gi-authorize mo dala sa 9 gifts. And then of course, pag ang body mo grow na pod dana sa saktong maturity pod, mabahuan na pod nila ay naa magyud ang 9 gifts. Mo flow pod sila. Okay. Pagdala sa simbahan, kinahanglan na agyon ng Four prophetic o the four faces. Kay makaingon juga nga gibutang na sila for kanang murag kuan lang. No, naana sila because naida ko nga purpose. Sa Ezekiel, nakita niya nga vision. Okay. Pero sa Book of Revelation, nakita ni John the Beloved ang four horsemen. I know you heard the four horsemen. The red horse, the black horse, sa pa, the pale horse, and Pale is the white, di ba? oh, ang pale kabang. Murag kwan. Kabang. Oh, Ang isa is white horse, pale horse, o kabang rin. black o red horse. Ang red manggod, war na siya. Gubot. Muatak na sila. Number one, theologically speaking, number one, ang atak na Israel yun. Okay, physical Israel lang target. Pero wala pa dili pa man na may main kaaway nila karon. Ang main kaaway karon sa enemy, kita. Mm. Even the gates of hell cannot prevail against the church, kita. So, ang Israel, naana sila time pod. Pero karon ang kaaway karon sa mga ni Satanas o cohorts niya, kita, but they cannot prevail us because we're overcome, we're more than conquerors, we're more than victorious. Pag muatak ang red horse, gusto niya away, division, lalays, disagreement, suya dito, kang kuan ko, kang kuya Jan ko, kang Pastor James ko, parihar ba ta, Gani. ubot na. Dili na siya, nahitabo lang kay tungod kay, nahitabo lang, no, nagpaluya na. That's the spirit of the red horse. Yes. It's already Prophesied na gina. prophesied na, tinuod na naglihok. Actually, it's happening. Yeah, it's happening. Mo na nga, kinahanglan ang wisdom, masabtan ang revelation, masabtan sa mga pastors para maprotektahan niya ang simbahan. Nice. So, karon klaro kayo ang ni-attack sa imong church is, sige, mag-away na usap na mo divide naman. Sige lang, kuhan ako. Mutindog ko kay ako ang pastor diri. Mo barog ko. Boldness of the lion. No, dili boldness of the lion. Ang imong i-attack, i-counter-attack mo na sakto nga pag-istorya. Ang i-counter-attack nimo nga ni-attack karon si Red Horse sa imong simbahan, si Ox. Pasabot padayon Unwavering labor. Untiring labor. Padayon lang kag labor. Kana na ako'y masupport ang mga verses. I-connect. Mutan ako isunod nimo is it biblical? for the Biblical fourth? there mga verses. So, naamoy- of course wala ko'y time Oh, karon. yes. Of which ka nang naplastar na ninyo, Pastor. It's actually a conference. So muna akong gituyok Nakita sa ko naamoy murag kwan pamphlet atong namo. correct. Namo ko Four faces. another Do you call that ministry. four faces of The four faces of Jesus. Of Jesus. So ang akong ministry, nga gihatag sa Ginoo nga wala pud nako gidahom. Nag-minister ko sa fivefold. So nangadto kog mga ministerial, for example, Bacolod City, Bago City, Cebu, abot pud kog Ozamis. Ang iligan na gamay. Kay usay kanang ato ang kagalingon kon murag kita kon. Pero okay ra gyapon na I believe na ako'y time for them diri sa iligan. Pero Cagayan, pipila ka mga lugar, especially ang Lanao. Ang Lanao sige na sila request na ako for mga ministerial mga ministerial head gyud sila, mga bishops. So wala po na ako nadamhan, no, but all sa grasya ra gyud sa Ginoo. Nag-flow lang ko, nag-try. There's so many things nga dapat may bawaan sa usa ka pastor. Pero once mayon siya nga, I know that. Dugay na ko ana. Wag kay mahimo. Yes. So diha maputol ang Oh, dili na pud kailangan ni
argue na. Hindi na argue na lang. And speaking of which, the fivefolds ministry ba? Di ba na-mention na to ganina nga, you're like more of, pwede naman ka mag-apostle. Kaya di ba, you're building leaders. Correct. And of course, pero sa ako, bitaw sa ako karon magtanaw ko, you're a teacher. Thank you. Murag naakay gasag yun, Pastor, the way you explain, mas papasayo nimo. So nakay gasa ana. But it so happen nga ang napili nimo karon nga I believe si Lord mo yung nag-ordain nimo is the pastoral. Pastoral, Of which ang pastoral madako-dako ra bagyud kay naakay alimahon nga mga Correct. tupa. Wala ba ni sagi si muna-huna nga Lord, I am more effective of a teacher. Why is it nga nganong nabutang ko diri? Have you questioned yourself about that? ambot lang do kung naabigay ingana na hitabo pero possible naka-question siguro ko Kung, pero karon mago nasabtan na nako nga Pero there was a point in your life. ana gyud nga naabot mo ko diri nga ani diri na lang ta ko sa local church Oo. pero mao lagi na kanagaling ang Ginoo ra magud mag-promote Yes. kay Pero progressive po ang atong calling, no? Yeah. There will be a season ngayon, ani, and then progressively mo nanapoy la. correct kung taga-ag percentage 90% pastor jud ko I will stay in my place Wow. pero 10% ihatag na ko na sa body. Amen. So di ko para sa uban nga medyo full time gid sila sa gawas di nila matiman nilang simbahan. Ako lahi 90%, 10% na nako na. Pastor gid ka. O Dili 10% gid na ang akong ihatag. Dili gid ka evangelist. Kay more on evangelist kay magsigil lang gid naglakaw. And ang katong apostle sad build. But you have those traits also. But you can Salamat say sa Ginoo. that 90% you are destined to Oh, be diri pastor. ra gyud local My So, home church. Pastor ko, tawagon ko lang bisag unsa lagi tawag sa kuha. Lagi nakautan Kaya- ko. Pastor, what's the difference between a pastor and a bishop? Unsa man na position Actually, or unsa man na siya kanang title? Overseer ang pasabot sa bishop. Overseer, okay? Newly ordained ko nga bishop sa Evangelical Bishops Conference of the Philippines sa Cebu. Karon masurong tuiga to nalimot ko. Gi-promote si Bishop Ariel ang nagkuan ako. How did you earn that? Wala actually wa ko kabaluan na gi-istoryahan na di Sa ko applyan na, dili na. Wala ko nag-apply. Okay. Ang istorya na kuya diyan si Bishop katong pinaka-head ko si Bishop Joy. Oo. Nay kami nga mga pito man to nga mga foreigners Oo. nya part sa ilang program is to ordain bishops. Okay. And then, naa naman sila bishop dito. Nya do gusto sila Mindanao, naabay ma-recommend. Ako wala jud ko kabaluan ng anything. Wa jud gipahibalo Pagkasya na sa ko. Ginoo gyud. Atwok mo ito na siya ko sa atwok di mo kuya diyan kay atwok man ang nag-ordain sa Nagpasin mo. nag-endorse sa Nag-endorse. ato. So si Bishop Ariel Bonite. Bonite oh. Siya ang nagkuan dito. Si Pastor Ariel siya manggod ang region naka-head region head. So ang tawag sila Bonite region. So na siya sakop pod nga sa Ako di. Atwok. Oo. Mo to nga ako ginan si Bishop. Gusto man nga gi-interview man ko unsa man ni. Oo. Nya pangatuon ko ato 3 days dito nya. Ningad to jud ko 3 days. Ngay po ko Manila na? Cebu lang. Cebu. Okay. Then with na mga Amerikano dito. Oo. Nalipay ra pug ko nga na ordain. Pero ako pastor okay ra kay. Wala gyud problema. Ah, okay. Wala gyud problema. Pero salamat sa pag-ordain. So wala, you did not apply for that. Wala ako nag. So ayos ano, kay marag nakita nila ang fit ka ana nga title. Salamat sige glory to God. Glory to God. Praise the Lord. So at least maklaro ba kay sa mga ko i-address ani kang pastor eh. So dili di ay na nga sa inyo hagid ng church Dili. more of sa kuan Lahi evangelist. sila nga grupo. Okay. Dako na sila evangelical. Pero to think na dili ka in ana sa Wagi ko kabalo. Wagi ko kailan niya. Ang akong kailan si Bishop Ariel lang. Ariel, oh. Pero na ang mga qualifications nakapasar ka syempre na ordain. Glory Praise to God God, lagi. praise God. Nya amo na lang po gidawat. Okay. Actually Kay matingalam ko naman ni bishop diri nga. Actually hisetan gyud gyud wala matanag daw mayanan niya. Oo. Ikaw out of nowhere man di kalit lang. Okay. So, Wala gid ba niya. wow. Amo na lang gidawat nga. It's a blessing from the Lord. And we've been talking about the fivefold ministry and of course the gifts, the spiritual gifts. And isa sa pinaka-controversial nga gifts is this speaking of tongues. Thanks. Do you practice or do you believe in speaking of tongues? Actually yes we do. Okay. Si Paul nga. Yes, Paul. Si Paul do magyud not what's the term? Do not abandon do not neglect the speaking of tongues. Padai, correct. Pero not to the extent na makalaglag ka sa imong kwan. Correct. So enlighten us on that. Ang speaking tongues mo good, ang short ana kanang inato nga explanation. It's only for yourself. Kana bang empowering sa imong kagalingon ba? Mao ra gyud purpose sa speaking tongues kay kinahanglan jud kag
before ka mag-ministry o minister, according sa Bible dapat mo flow yun. Self-edification. O something ana. So, sa imong kaugalingon na siya, dili yun na siya pang sana, kanang pang public. Okay. It just so happen nga, ang Corinthians manggod medyo na baguhan siguro. Kay natural, heavenly gift ba na? Wala, di man ta naanad-ana. Okay. Ang mga Hudiyo, may pakialam man na, nagkabaloon sa ng Holy Spirit. Kay, di kisa, ang ilang tawag sa Holy Spirit, siya kaya nag-glory lang eh. Okay. So, pag unsa ba niya nga hubog na niya, naana ba sila? Bag-o gito sila. Okay. Pero si Peter, ni tindog ba? Pasabot, ang speaking tongues, gi-restore ni Lord ang problema nato sa especially sa atong kini life and death is in the power of the tongue. Okay. Kabantay mo ang istorya adto nga na ay something na murag kalayo so murag kandila ano na mo nagiingon sa mga Bible nga Bisaya nagrepresent nga gi-restore ni Lord ang atong authority to speak life. Okay. Kinsa man sa tanan tao sa kalibutan kinsa man recorded sa Bible nga gi-restore ang power of speaking. Israel no. Gentiles, of course, wala. Wag lang sa Ginoo. Only the church. Mo na nga kung naitaw nga dili siya kanang kuan kayo sa speaking tongues, mo respeto na lang gid ana. Okay. Naapoy uban mag-practice sa speaking tongues nga medyo disturbing kay ba? Yes. Scandalous nga. Against ko ana. So ang ako sa my home church, we do speaking tongues a lot. No, naagay may gitawag og tongues marathon but only for the few kay dili magyud na siya pang kuan. For example, mga leaders na ako 54 volunteers kana sila. Okay, we have a tongues marathon for this month of August. So kada Wednesday, first Wednesday, di ba? Upat ka Wednesday or 5 ka Wednesday. Okay, first Wednesday, 15 minutes straight speaking tongues. Next Wednesday, 30 minutes speaking tongues. Next Wednesday na po, mudaga nag 45 minutes. Hangtod 1 hour. Pero, ang context, wala yung mga non-believers, kaya di man kasabot. Ang ako lang siguro, Kuya Jan, di magyud na ma-please ang tanan. Pero sa tinuod lang, the Holy Spirit is there to help us sa pag-ministry or pag-minister. Dili gyud na ko ma-imagine mag-minister ka without the power of the Holy Spirit, without the 9 gifts. Mura lang kag nagsaba-saba nga na may mga tao, Pastor Jan, nga naagi ka alam. Pero pag sigis na naman, katulgon ka, sa man siya may dating. Religious, exactly, Pharisee. Sa tuwa, modern Pharisee. So, ang ako lang is, wala man ko nag-judge. Ang ako lang ba nga, kita nga mga pastors, I'm also learning, kuan gyud unsay gihatag nga mga regalo, choose to use it but with wisdom. With wisdom. With order. Kay mao man ay gusto Ginoo. With order. With order dapat. Importante. Mao man ay problema. Mo bitaw magiganan ang uban unsa man ni sila mura mag demon possess. Because God is a God of order. So, example, magkurog-kurog. Sige-sagit. Makita nimo kaila ka sa tao, spiritually matured ni siya, nag-Bible study ni siya, tarong ni siya, wala na nagbinuwang niya karon nagkurog-kurog. Niya ang tubag dayon. That's the Holy Spirit. Possible. Pero that's not the Holy Spirit. That's the reaction of your flesh. Nga grabe ka power sa presence good. Kusog kayo. Diba? Kabalo ko kita nga mga born again ka-feel gyud lahi magining presence Dili lang dili lang kanta, more than pa ni sa kanta nga sa diyang makasulod ka sa presence ni Lord. Naana mo nimo Korintihan naman ka. Ako na lane of the Spirit ba ko tumba ba jud ko why nagsalo nako. Wala po ko napakog tarong wala plus na gyud. Pero nay uban nga itulod jud ka magrespetuhay na lang siguro ta na. Di na lang po kumo-comment ana. Pero tinuod na siya. It doesn't mean nga na mga grupo sa mga tao nga di ganahan sa gift. Kana nga gift dili na effective, dili na tinuod. As long as naa ang church. As long as naa ang church, naa ang Holy Spirit. As long as naa ang Holy Spirit, effective ang 9 gifts. Amen. Para na siya sa church. So, as long as dili ka church, I think di ka kay kasabot ana. Praise God. Ako ra ang point of view. But I have to agree with you. Kay in my case, in my personal because daghan kasi klase sad na view in terms sa mga churches naiuban karon gina deprive na nila pag speak in tongues kay muna dagkuan which is wala di gyud na ang speak in tongues is really a gift. Tinuod na it's just so happen nga naagi gagamit sa wala na insakto ma. Kisa may kusog kay mo speak in tongues sa Bible. Paul. Actually siya mismo ang kaingon I speak in tongues. More than you all. More than you all. Yes, exactly. Ana siya. Diingon ba siya nga undangon? Wala. 'Di ba? Ang iya lang is in order. Ang idea nga undangon, moabot gyud ang time hunong na kay nga naman tagkwao naman ta. Di wala na effect ang 9 gifts kung wala na ang church. Unfortunately, Pastor, there are leaders na ay misconception about speaking in tongues. Say for example, in their like for example nasa kupan, then ay dili ka
speak in tongues. Mm. And then wala gid siya ana nga gift. Mm. Does it necessarily mean that he's not filled with the Holy Dili, Spirit? hindi na tinuod. Ang idea magod, bisag dili ka ka-flow sa 9 gifts. Yes. Ang idea pala nga, you receive Christ, you are in Christ, and you have the Holy Spirit. You have the Holy Spirit. Wala na. So even, for example, musimba ka, bisag ka nagtindog lang ka na, wala man siya problema. Amen. Sa tinuod lang, bisag di ka mo pakpak, okay ra gyapon, di ka pataas ka mo. Pero nagi mga tao nga expressive gyud kaayo. Yes. Wala problema. Praise the Lord. Nya, ang idea magod, pag abot na to sa langit, mumangha gyud ta sa kadako sa Ginoo. Uh-huh. Manghilag gyud ta kay makaingon bitang Lord, daghanay kulang na ko. Ngano wala man ta ka tarong og worship. Nya, along the way, kinsa magyud ang tinuod nga sakto nga style sa worship, wala ba? It's diri ba gyud. Unsa man ang tinuod nga worship? Your service to God. Offer your life as a living sacrifice kay mo na tinuod nimo nga kuan nga worship. Pero ako, at least Pag makabalo. kinabuhi nimo. Oh, mao magyud na. Pero ako, sayaw tiguwang sayaw ambak. Because manay Pero i-order lang na to. Sa order dapat sakto lang yun. Yes, kay usahay, gitawag spiritual pride siguro nga murag uy, I am more of a Christian because I do this, I have these gifts and that. And unfortunately, ma-feel ang uban bitaw nga grabe ang dedication towards then murag bitaw wala dili magutanan mahatagan na nga gift. So therefore, don't think nga kung wala ka na nga gift, you are less of a Christian. Correct. Okay, ang uban mahimo mo siya nga, and I understand na nay uban they're faking it na yung Correct. mga inana. But what's the point no kung inana kabalo ka sa imong kasing-kasing then dili na ma-question sa uban pero ikaw mismo sa imong kaugalingon ba? Kabalo ang Ginoo sa imong ginabuhan. So at the end of Tanan the day, gift, kuya, makontrol yun siya. Yes. Mo na tinod. Why? Because ang source niya, Holy Spirit. O ang Holy Spirit, grabe ka gentle. Dili siya demonyo nga pag musulod sa lawas, iyang gusto, mapugos ka ba kay possess ka niya. Pero dili siya, very calm. mo gali naman ko nga ma-emphasize gid na bang ang Holy Spirit is a God of order. For Correct. example, gali nga nakahimo na ka nga nakalaglag na ka sa imong labi na ka ng mga bag-o. Dili sa church biya nato, dili biya all the time nga mga members na nay mga Nay bisita. mga bisita. And possible nga dili na noon nabi na sa Corinthians, di ba? So 14 if I'm not mistaken, na kung makahimo na lang manggani nga dili ka maka-edify sa church. Make it to yourself. Di ba? Correct. Self-edification. Mao yung Paul. Oo. Sure ni. Kay it could be of great help for yourself to edify yourself. Correct. Pag moabot kay sa point nga nagtangs ka diha and nga naka-disturb or nakapalaglag na nung ka ba, nga dili na Napandol mo balik. Makapandol na noon ka ba? So, di na ko balik. Uy, lain man to ilang galatin man to sila dito. Mga inanay lang mga connotation bitaw. Ang early church mga good kuya dyan, the culture shock yun sila sa heavenly nga mga regalo. Mo na nga niabot si Paul, niabot ang fivefold, ang mga apostles to explain well. Okay. Kay bisag ako sa una, padiyang na katong sa una. Itagali mismo, di ba? Oo, overwhelmed ba? Grabe yung sama ni. Kaya literally, kuryente good. Oo. Pasting gaanas maminaw niya, wala ko ka-feel ani sukad-sukad. So kabalo ko nga dili ta mo walk according sa atong feelings. Pero prangka pag istorya nindot gyud ang presence ni Lord. Mao nay tinuod, ma-feel gyud ni ang presence ni Lord. Tinuod. Pero theologically og kanang dapat gyud para di ta mabash, dili na by feelings, by faith na siya. Pero ayaw kalimti nga ma-feel gyud nimo, ma-experience gyud nimo ang kuan. Yes. Ang presence ni Lord. Actually, na ay mga experience na to nga dili sad masabtan sa pipilan. uban. Sa uban. I understand sa mga Christian. Oh, I know the feeling because inana. Kay usay mo gud ma-misinterpret nga you've been driven by emotions na. It's not your faith anymore na, Correct. which is kasabuta kung inana ilahang kuan pero lahi ra gyud kung naay kanang usay gani kanang itong mas lane ka sa Holy Spirit. So, kasabay ka na? Lisod man i-explain. Lisod man i-explain pagod. Pero once you experience that, dili na ang Holy Spirit na mag-explain nimo ay nani day ni. Inana kay daghan mo gud mga syempre makasabot sad ko sa atuang mga igsuon nga magpangutana na nga. Naman gud say uban lagi kanang mura nag more of act of manang medyo gi-fake na nila. Ila sada. Lisod kaayo nga mamblaspheme ta sa mga works sa Holy Spirit Correct. mo nang pinaka-safe ana focus sa imo kuan. Kay Correct. wala po ta sa posisyon mo fake na. Wa ka kabalog tinuod din na. Correct. Naman po yung saying kuya dyan nga, the better theology, the better ang imong worship. Praise God. Mubalig gyud gihapon ta sa magtuon gyud ta sa pulong sa Ginoo. Tinabangay ta daghan kay teachers, daghan kay mga maayo nga teachers sa Iligan. Ang I don't know pero sa akong pag nakalibot-libot na punta man ginagmay. Iligan di ka. Daghan kay mga kuan diha. Naalagi taga Iligan, wala na gyud taga Iligan no nga nailado sa kuan. Power. Sa panahon sa FCF, tako gyud kay to. Ilado kay. Imagine pag kuan sa FCF
dagko pud mga church ang nakon. So mo ito, all things work together for good, no? Si Lord na magplastar, although dako to nga kuan sa pag-shaking, pero nanggamot man sad. So di na to ma-explain, si Lord na mahibalo ana. Lagi. And isa sa mga gusto gid nako ipangutana sa mga kanang pastor naa nakabutang gid sa another sa New Testament nga dili pwede mahimong leader or pastor ang usa ka babae. What's your view on that? Nakabasa gyud ka ana? Ang pag-interpret mo sa Bible, kinahanglan dili lang kanang hermeneutics ang tawag na, Okay, di ba? yes. Hermeneutics. Kinsa na istorya, para kinsa, before Christ, after Christ, is it for the customary sa Jew or customary sa Gentiles? Kinsa yang gisgutan diya. So mo na nga kung mutan-aw jud ka in the Jewish context, bawal gyud ang babae. Jewish man, Hudyo. Hudyo ba? Kung Sa Hudyo, ila, ha? kung Hudyo ko, di gid pwede. Oo. Nya kita magpahudyo-hudyo tang atong ilong, hangad naman atong ilong, pati Bisaya ara bigyan nato. Gani. So we are the body of Christ, but we are Gentiles, no? Dako kay nga percentage sa body of Christ Gentiles. So ang pag-lead nimo sa imong church depende sa culture, sa kultura sa Gentile. On point kultura- gid na pastor. Oh, kultura sa Jew. Depende kung aha ka nga nabilong nga culture no kay Naman na sa Corinthians kuya diyan. Corinthians, yes. Give no offense neither to the Jew, to the Greek, and to the Church of God. Punto diya. Sa mata sa Ginoo, tulo ra ka klase ang tao. Number 1, Israel or Jew. Kay mao mo gini ang physical nation. How we wish nga kita mga Pilipino, physical nation, pero dili man ta. We're Gentiles man ta. So, Jew. Ikaduha, Greek, representing the whole Gentiles. Pila ta, Amerikano, Koreano, Mexicano. And then, the last is the Church of God. So, ang Church of God, unique kaayo. Kay compose niya og Jew, kagamay lang nga portion, og daggan kaayo Gentiles. Under ni Kristo. Nya, kung mo interpret ka sa Bible, you need to interpret, is this for the Jew? Is this for the Gentiles or the world, or is this for the church? Nya, naiuban nga sobra ra pod ka extreme nga kini ra gyud portion sa Bible atong tuhuan kani dili na. No, tanan, the old and the new. Pila ka books? 66? Yes. Tanan books. Kay nga naman, for example, sa Old Testament, we are Christ ambassador. We are the body of Christ. So, make sure we will go sa old, makita na to si Christ. Mo na nga, si Christ, ang matod pa nila, Christ concealed in the Old Testament. Pero sa New Testament, Christ revealed. Wow. So, nindot kay siya tanawon ba nga, gamit kay na to Old Testament. Pangwaw na to si Kristo dito. Ipagawas ang shadow siya, pero ipagawas na to ang substance, which is Christ. Praise God. Si Kristo gyud ta, kung Kristo gyud ta. Kung wala siya, luoy kita. We are nothing without Christ. Yes. And sige kag ka-mention in terms of Israel. Mm. Ang Israel is they're the chosen people. And then daghan taga-tuo mga Christians na if we will bless Israel, God will bless us. And in fact, these nations, us, the Philippines, isa sa mga nagtuutan, even America, no, mao ginailang kuan nga matingala bitaw dagay mo question pastor ba nga why would Americans protect Israel nga napalibutan na diya nga pwede naman na niya i-abandon unsa bang makuha niya is it the natural resources pwede ra pud siya mangwag sa lain nga mga kuan ngano proteksyonan wala kabalo it's more of a faith na kana ilang pag-protect. Correct. But there are Christians nowadays that they would claim nga dili na daw inana ka-significant ang pag-support sa Israel. Mingon sila nga sayang lang ang ato ang gi-invest nga mga weapons para sa Israel kay sa una magud ang Americans they are very fixed to support protect Israel. But there are people now nga murag dili na mimutuoan na. Is it what's your view on that nga murag kailangan naa pa ba ang blessing sa pagsuporta sa Israel or it's not significant anymore in these days? Number 1, respetuhin na lang siguro kay like views ba. Okay. Pero kung ang Bible pa istoryaon, in essence, we are actually obligated to help Israel. Okay. Kung both sabton. Sige pa. nice. Maabtan kita 3 hours dali. Ito gas. Mo na tinod. Because tungod maguna kang Jesus. Kay si Jesus sa tinod lang when he first came, ang love story it's all about Israel. Wala hilag ba siya nga. Israel, grabe kay mo katong nagsakay siya donkey ba? Murag ina to nga kunato James kunato version. Grabe kay mo ba? Wa jud mo nang gandam. Hilak siya nga wala mo nagandam Love sa Israel. sa time of my visitation. Ana ba si Jesus? Pasabot Very dear. importante ang Israel. So kung kinsa ang
unsa o kinsa ang importante sa Ginoo, we are the body. Pak. Ang body support unsay gimahal sa ulo. Nya obviously kuya Jan, ang atong ulo magplano biya. Maligo ko automatic ang lawas maligo biya ngadto biya. Mukaon ko ang lawas mo kuhag-kuhan kanon. Dapat ana. Pero again mo respetuhay na lang kita. And then we are also sa uban sa theology, we're actually called spiritual Israelites. Why? Because of Abraham. Si Abraham magod na siya seed. Nay gitawag Abraham seed. Walay S, seed, capital S, that's Jesus. Og napoy gitawag Abraham seeds, small s, nya napoy S sa katapusan. Ang Abraham seed nga capital S, that's Jesus. Nya we are in that seed. Okay. That's why because we are in Christ, nakuha po na to ang Abrahamic blessing. So spiritually, kuha na to ang mo nang yung Bible. All the promises sa Bible are all yes and amen in Christ. Mo na nga pag you are the church, tanan promises sa Israel apil pod sa imo. Amen. Mo na pero mga tunglo ano ta kay gibayran naman sa cross. Okay. Wala na sa tuwa puro na lang blessing. Pero of course ang realidad sa kinabuhi, once mabuhi taning kalibutan na naagi mga problema, mo nang naikusog na ang grasya, na ang pagdasig, na ang tinabangay, unity sa spirit, na ang worship, na ang mga prayer, na ang mga prayer and fasting, na tanan kompleto. Kay gusto sa Ginoo nga makusogyan kita og mulakaw ta sa gitawag og more than conqueror og more than victorious nga standing. Pero it's very ironic nga mismo ang ilang government na ay mga certain leaders sa Israel that they would ban Jesus Christ sa ilang culture and sa ilang sa teachings nila. Why is that? No wonder because gi-consider magyud nila bisan sa una pa ang Christians or ang body of Christ nga kulto magyud para sa ila. Until now? Of course. Of course. Dili na siya kuan. Pero ang mga messianic kanang Pero mga believers ba wala. Grabe ang daghan may nakamata karon. Okay. Kung mutano kag One Israel, wala ko nag-promote og anything ba, but One Israel sa YouTube, tanawa mga testimony. Ang ilang target is half of Israel niya. Karon na pamina half Israel. Ang as much as possible ilang makuha to paingon kang Kristo. Kabalo ba ka sa 10 virgins? Para parable man na siya. Yes. Pag parable, naala kayo learning. Pag may kag virgins, ang number one types ana is not the church, it's Israel. Nya karon sa napulo ka virgins, ang 5 katunga 50% wala nagbutang og oil. So sila tanan puro light. So ang Israel light, ang church light. Ang kanindot lang sa church na oil, na Holy Spirit. Why we have the Holy Spirit? Why we have the oil? Because we believe in Christ. We believe the Messiah. So we have the Holy Spirit in us. Muna nagsiga ang 5. Ang 5, they have Elohim. But they don't believe in Elohim enough is He's the source of light. Yes. So si God the Father, light na mismo niya, naama sila covenant ni Abraham to God. So kana nga light enough na nga mupasiga sila. Pero dili mo prolong, dili mo long last. Why? Kinahanglan oil. Ang oil is the Holy Spirit. Always in the Bible it's the Holy Spirit. So according sa Bible, 50% sa Israel makot up, mabilin ang 50%. But they still have the chance. Kaya nga naman, mubalik man si Christ, physical, literal, for the 1,000 years of the millennium ba nga reign niya. Physical, literal nga reign ni Christ sa Jerusalem. And then, tanan nations, mahimo ng one government. Nakadungog ka ani. One government. It's Yes. very dangerous. Pamino sa, one world government is only for Christ Jesus. Siya ra gyud ang kaya mohimo ana. Si Taning gitawag siya anti-Christ. Kaya ang anti man gud is duay meaning sa anti, to replace, to against. Gusto po siya mohimong Kristo, iya pong awayon si Kristo. That's the meaning of anti. So si Jesus, it's already been prophesied nga the kingdom of this world somehow moabot will become the kingdom of our God. Let your kingdom come, your will be done. Because ang desire ni Lord, i-restore yun niya. Ang pinaka-design niya sa kalibutan, it just so happen na ang first federal head si Adan tagak, na guba nga plano ba, pero mubalik man ang the last and the second federal head. Mo na nga, for 1,000 years, Kuya Jan, we will enjoy a very nindot ka yung earth. Walay korupsyon, ang mga edad mubalik og 900, 800 years old. Nya na ay mamatay, 100 years old, ana nga time, 100 years old mamatay, considered sa Bible infant. Pasabot, kasi Jesus man magdumala tanan. Oo. Og kining naakaron dire, kung makita na to ni Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Kung by timeline lang, dili pa ni siya applicable karon sa ato.
Kay kini siya applicable gyud ni siya kining King of Kings and Lord of Lords sa millennium. Yeah. Because sa millennium every knee shall bow, Yes. every tongue shall confess. So kanang You nga panahon gyud gilaan gyud na ano? Gilaan for 1,000 years. 1,000. Pero ang magdumala na dili angels, kay ang angels they are spirit. Wala sila actually business gyud diri. Ang naara gyud business sa creation, ang angels magud kuya diyan, heaven gyud na sila, eternity. Yes. Daghan pati wa ibawan sa eternity sa tinuod lang. So, Diri lang ta sa creation. So ang naay business diri sa creation legally naay katungod the church, the body of Christ. So kada nga time sa millennium we will reign with Christ with our heavenly bodies. okay. Glorified body. Glorified body na ta. Lapos na tana, ano? Mo na nga Man na ang mga kuha na pastor. Ang katong mga wala na appeal sa wala na na may makasurvive sa 7 years of tribulation. Okay. Ang 7 years of tribulation, tinuod gyud na siya. Kay most of the prophecy na comply na fulfilled. Mhm. Mo na nasulod magud na siya sa 70th week. Mm. Daniel 70th week prophecy. Nagisgot na lagi tag end times garon. Ha? Sa Daniel 70th week, 69th done. Aha. Na fulfill na. Ang 70, the 70th ang wala pa. And that's the coming of the Messiah. Mhm. So nay uban ingon nga naabot naman si Kristo. Na naman ta sa millennium. Pag na ka millennium na ni. May perting dagan ng corruption patay unsay hope na to. Ganun. Walay hope kung kini magali millennium na. Walay hope. Pero kung tanaw nimo ang millennium is literal physical Jesus mulingkod siya sa Jerusalem. It's already in the Bible. Pastor, mo balik tagamay atong sa Okay. kuan sa 7 years nga tribulation. Mo take sa inyo sa atong pagtuo. When is the rapture ana? Pray. Right. Nay mga Napos to pero ka? number one is Napoy- we need to respect one another. Yes, kasabot ta. Pero sa mangutana ko nimo. Okay. Pero most likely why there is a rapture? Dili siguro Because gusto ni Lord, feel lang niya, na ay purpose nga na rapture. Sige. Kwaon ka. Oo. Nga naman. Dili na kay pa-appeal anang huli ang Kaya na ay dako yang nga mahitabo. Oo. Kabalo ka pila kabuk wrath mahitabo dia, anger twice, dua. Oo. First, gamay lang nga portion sa time, the wrath of Satan. Okay. Gamay ra nga portion na. Kay ingon ang Bible, God the Father shortened the wrath of Satan kay basin wala makasurvive. Kay pamatyon man gyud niya tanan ng labilin. Ingan na siya Literal na Yawa wrath. gyud siya. Literal na siya. Pagkahuman sa wrath of Satan, ibundak na dayon ang 7 bowls. Kaya ang wrath of Satan nasulod man sa trumpet kung di ko masayo. Sa 7 trumpet diha nagsugod ang wrath of Satan. Pero sa 7 bowls katong yahong grabe na kaayo nga ngilngig manghitabo nga wala diri murag makaingon ka murag manig Avengers murag manig Endgame nga grabe gyud ang turn out kay ano just imagine 1/4 masunog 1/4 sa earth and then 6 months dili mamatay ang tao putol imong lawas buhi gyapon ka malata buhi gyapon ka 6 months kay nga naman ang mga lotus it's a locust I'm sorry ang locust mo na sila ang mga fallen angels nga kasabayan ni Satan nga nagrebel sa first sa the beginning ni rebel nga gihagbong dito sa abyss na si Satan katon nabilin sa abyss si Satan ang kagawa so pipila kana i-release nila so pag-release nila according sa Bible sa Revelation Yes, kaya akong isulitan is in the Bible Yes. karon ang nahitabo grabe ang ilang kanabang na set free ka ang ila is patay yun so ingon ang Ginoo okay you can kuan but do not kill them na 6 months Gani. So death will flee from us. walay ka From magsyagit that- ka ano, mga friend nako ang kamatay ana nga time pero dili ang church kay ang church man good human na tagi judge Okay. kana judgment maguna mo na gitawag end time nga judgment naagi judgment na ikapungot sa Ginoo nga ibubo ngano man The wrath of God. because justice man guna God is just. oh naagi bayad sa sala di man mo mudawat sa kanyang anak so wala nagi mahimo ang Ginoo kung basahon nimo sa Peter niya na ang Ginoo ang iyang gusto tanan maluwas Oh, pero pagpili na nato. pero it's your choice the Yes. power to believe foolishness gyud sa uban ha sa man Jesus ninyo Gani. pero kita nga nagtuo this is so precious No? morning blessed Ito na usay bitaw ka ng- Jesus is mine Kana bitong mingon ang pastor kanang usahay kanang murag cliche kay bitaw nga praise God kay apil kas pinili. Usay ba ha? Pinili. So karon pa nimo kuan ba kung magbasa ka, tinuod gud nga pinili ta. tinuod gyud mahitabo ng 7 years of tribulation Hmm. pero tagaan technical na Oo. 7 years of tribulation studihan nimo na ay another 30 days additional Mhm. og another 45 days additional. Kay kaning 30 og 45 gi-ready na for the millennium. Di na ko na-share sa mo pero I have a lot of, kung gusto ka na. Puhan. Actually I have that kind of ministry nga
tawag gani kanang decoding end times. So it takes one day lang. First session, the church and the end times. Second session, a quick tour of Revelation, and then the last session is about the prophetic fulfillment, updated na yung mga prophecy karon na nanghitabo. Wala na to nabantayan. It's already been fulfilled. Nya i-share na ko sa mga bishops, mga pastor. Honest na ko, duta na niya. Ako, malipay ko kay makita nimo, the more sila mo harvest, the more sila mo sangyaw, the more sila mo atiman sa church. And that's the purpose of the end times. Tinuod kay kung ma-realize nimo na we're in the end times, ang imong sense of urgency mausab gyud no nga uy dili na ta mag-complacent. Kay daghan kaayo karon Christians, unfortunately complacent lang. Lugay pa. Tagaante kag naay tulo ka klase nga end times. Number 1, end times sa Israel. Karon sa aman, Armageddon. What is Okay. Armageddon? Murag atong dating is the great battle. Pero actually ang Armageddon, it's simple. Ang Israel gitabangan. Ang Israelites gitabangan sa neighboring countries. Naghiusa na gyud ni sila tanan nga once and for all babe, birahan na nato niya. Ang alay di na mo tabang. Di na mo tabang. So bisa pag atibot nga power mo gyud ang Israel. Prangka pag istorya, kwarta, investment, wisdom na atanan nila, weaponry. Grabe ang Israel nag-una permi. Why? Because of Abrahamic covenant. Bisag wala sila nito ni Christ because of the Abrahamic grabe nga flow sa blessing. Pero moabot ang time, tanan alay mo withdraw. Tanan mga neighboring country nga sobra ka hate sa Israel. Pulpugo nilang Israel. Karon paminaw. Kinsa may mutabang. And that's the time nga mobalik si Kristo. And that's the beginning of their second love story. Kaya mo nang love story nga wa panahuman. Uba na ang kita, the body of Christ. Mo na ingon ang Bible ingon si Paul. Kamu ba mga Korinto ba? Kag mayroong mga bikil, galis mo, gadto mo kapitan, gadto mo katulfo. Kita-kita lay magsurbad sa itong problema. Kabalo ba mo mga mujudge tapuhon sa mga living and the dead? Mo nang pagbalik ni Kristo with the authority. Isa ta sa mujudge. Pastor, nakadungog ka ng, dili man yun kay ni siya mainstream, pero lahi ang paghukom sa mga Israelites ug Gentiles? Or isa rata? Sa context niyo mo. Pag kanay bitong namagoy mga actually Christians food ang naka-introduce ako ana nga ang pag-judge lahi separate daw gyud ang paghukom sa mga Basin katuy mo nadungan nga, ilahi ang mga kanding, ilahi ang karnero, ano siguro pasabot? gigamit na nga context. Ang context na sa millennium. Okay. Sa millennium, lahi gyud ang Israel kay special people gyud sila. Uh-huh. Pero kana sila, special people sila pero dili sila glorified body. Kita glorified body at that time. Kaya nga to direct kay Jesus man. Mo nang one government. Si Jesus ra gyud ang makaya na. So karon naay mga ingana pero kung in terms of judgment kuya diyan duha ra man sa Bible. Duha ra gyud ang judgment. Pero ang isa dili gyud judgment eh. Pero ginagamit gyapon ang word nga judgment para just to settle the point ba. Pero ang tinuod duha. Number 1, Great White Throne Judgment. Yes. Ang Great White Throne Judgment, simple. It's a judgment for all nga walay Kristo. Period. So regardless Israelites ka or Gentiles. Yes, you don't have Christ, you will face Yes, the great white. the white throne judgment. Kinsay mo atubang nimo? Si God the Father. Okay. Now, kung say abrihan, mga books, daghay books sa Bible. Na Book of Life, isa na. Yes. Napoy mga records sa atong istorya, sa atong mga gipang. Sorry sa word nga ato, basta ma-confuse ang atong mga listeners ba. Ang idea is ang mga tao ba, ang istorya sa mga tao, niliukas sa mga tao, mga deeds, recorded na tanan sa Ginoo. I don't know, giyon sa niya record. He is a God. Record na tanan. Wa adyo kay lusot. Gani. Bisa mo ka nga, naghimo man ko ni tabang man ko. Wala lagi lusot no. Klaro imong wala pud imong ngalan sa Book of Life. Of life. Mo na ingon ng Bible pagkaluoy gyud sa tao nga wala ang ngalan sa Book of Life. Ikaw ako Kuya Jan by faith. Ang atong ngalan nabutang na sa libro sa kinabuhi because the one who handled the life is Christ. He is the way and the truth and the life. Nasulat na ta. Nasuwat na ta. Pero nakay bagong ngalan pohon. Ibutang sa puti nga bato. Nakalungog na? It's in the book of Revelation. Oh, there's so many things. We have a new name. Just remember, ingon si Jesus, ingon ang God the Father. Behold, sa last part sa Revelation, I will make all things new. Okay. I will make all things new sa new heaven and new earth. And then imong name ora gyapon. So nice sense. Yes, I got you. So I don't know, ibutang niya sa white stone niya ang makabasa, ang tag-iya ra pod. Isa sad sa mga nag-wonder ko ba kanang sa millennial reign bitaw. What's the purpose of Millennial, very good. Number 1, gi-create niya ang earth perfect. Okay. Ibalik niya na. Naay chance. Mura ba ang inato ba nga istorya ba nga? Si Mother Earth, pero dili gyud ta dapat gamit ang Mother Earth ha. Inato lang. Si para Mother Earth, masabtan lang nato. Taga na to chance si Mother Earth nga ibalik ang environment. Kaluoy ka siya karon ay mga daghan mga pollution. Rihanna ba?
ibalik yun na, ibalik ang katong nindot gud kaayo nga quality sa earth for 1,000 years. And then, remember, na ay mga tao diya nga nakasurvive sa 7 years of tribulation. Kada sila, kinahanglan na sila mo undergo sa kinabuhi nga ang nag-reign si Kristo mismo. Tempa. Kay kitang tanan nag-desire matag nindot nga government. Ang kuyog ni Christ kita. Pag Katong mga naog. na-rapture, katong Correct. mga nanay, atong apil katong sa Abraham's bosom nga mga people, di ba? Correct. Nag-isa ta. Ang ingon sa Bible, saints with magsakay si Jesus og white horse. Yes. Paubos Ah. with the saints. You cannot say angel are saints. They are not saints. They're angels. Ang saints, Dili angels ang sabay, ana. no. No. The angels, they don't have business in judging they don't have the right. The only Dito ra gina sila. panglangit na sila, Oo. pero makatabang po sila. Sulugoon ba? Pero sa context sa creation, the church is the one who authorized, So sa millennial reign, naapod to'y mga katong mga nakasurvive. kasurvive. Nga, So dira makita nila unsa man sila dira, outcast sila, unsa man sila dira. no, they will really enjoy life at that time. Ngay, why? Pinaka the best nga governance. Mag-reign ba? Nya, kabalo ba ka sa sobra ka authentic ang restoration? Even ang mga layon, pwede na madulaan. Di na Grabe. mo kaon. Ang mga cobra, hawiran sa mga bata, mabalik lagi sa normal. Kay karon magud ang nahitabo na himong survival, na himong ang isog ra ang mulahutay, even ang mga mananap, kinananay dito. Because sa divine sentence, naguba ba? Naguba. To ma-restore sa katong Even ang before galaxies o universes damay sa Oh. sa blessing sa Ginoo kay kanang mga black holes mga na tanan magud ma-plaster balik ba tungod sa sala murabag ani kaon ra man ani kaon ra magprutas So restored dako kay ato. impact nga guba even ang galaxies o universes. Amazing kay ba? Daghan man kayo tay dapat isgutanan sa Bible kuya Jan. Actually, dili kay ni may isgutan man good. Sa kanan sa church. very good, Oo. no? Muna ako, I grabbed the opportunity ba nga kani kay ako gabasa ko. And then sometimes my interpretation may not be as refined. Muna ako, to God be the glory, as senior pastor as you are, I get to have that wisdom nga gikan sa you've studied it. Muna dako, wow, thank you Lord nga at least. Then kini atong gisgutan tanan. Oo. The more ta makusgan, the more ta mo sangyaw sa pulong sa Ginoo. Kayo. People matters, people first. Sangyawan gyud nato sila. Mo na nga that's the purpose nga naata karon to go and preach the gospel. Amen. Let them know nga, hey, napay chance pasayloon kasi. Actually, this platform is all about. Salamat sa Ginoo. Thank you for inviting To me. God be the glory, Thank you, big pastor. Kay ngano, sama sa kong naingon ka ganina, dili daghan pa kayo daghan pa kay gusto nato nga ma-share sa atong mga kaigsuonan nga dili na, nila kay syempre sa in any ordinary nga kanang musimba ka you get dili kay naning mastoryahan nato linglaglom gyud kaayo ba kanang sa kaning millennial reign the 7 years tribulation di ba usually more on mga in-depth na kaini nga mga kuan topic but no to God be the glory kaning nga platform nakastorya kita kinani kay medyo taas siya pero it's worth it kay ngano it will happen. It will happen. It will happen. It will come to pass. And then, pag may kag-end times, grabe ang signs of the end times. Daghan na kayo. Pero ang rapture, dili na siya end times. Imminent na siya. Anytime could happen. Yes. Imminent. Walay mag-expect, walay magunahuna. Itong kalit lang. Just imagine, kuya, na kay problema, nagsakit ka, niya anak ka sa Ginoo. Ingon ang Bible, all will be caught up. All. Pag may all, I don't know saan na sa Ginoo, basta all. Kani, isa rin naka-anak. Ang church ay ang pasabotan. Oo. Pag ano, Ikot up seconds niya, lang. church. Oh. Matingala ka, kusgan nagkakalit, wala na sakit. Oo. Nya gaan yung paminaw, refreshing kayo. Masyak juga Katong mga nangabilin na pa'y chance, di ba? katong nangabilin nga. Nga wala na caught up. Naapa kay actually ang gospel gitawag siya everlasting. Kaya ako bisan sa una nag-study ko, abi nako ang gospel kutob lang sa church. Yes. No, even sa 7 years of tribulation, naagyapon. Okay na. Ang kadungog ka sa 100,000 Oo. 144, sorry. Oo. 144 Kana istorya na evangelists. Oo. Mga Israelites man og mga Israelites sa tribe of Israel na siya. Walay Gentiles na. Only the Israelite, the 144 of them taga-agsilyo sa Ginoo. Taga-agsil ba? Nya paminaw sa. Niya kita man ang church. Kita 144 ra. Pero tinaghanan nato. Gani. So maglumbaan ay takarog sa maluwas no. No. Ang 144 is only for Israel because kita we are already sealed with the Holy Spirit. Amen. So, kay dagan gyud pod nagkuan Pag na. sealed na ka kuya Oh. dyan, ngano isilyuhan na po kag katong wala na enough na. Exactly. So kanang 144 kung imong tanaw ng context wala pa gyud sila na silyuhan. Pasabot Di- they are the Israelites. ang uban ra ba na kay mura daw na yung number nga ma. Ang context ana is Oo. sa mo na gitawag everlasting gospel. Wow. Gitawag siya everlasting gospel kay bisan sa may nga wala na gud ang church, wala na ang grace. Nagya po chance ang tao. Muna mo rise up ng 144, mo wali na tanan ana. Only the Jew. It's in the Bible, the tribe
of Israel, the 12 tribe of Israel, 144 of them. Pero ang last nila, pamutlan sila ulo. Sorry kaysa ako, pero mo na tinuod. May mo silang martyr. Medyo kansya pero Daghan pa kayo gwapo. Daghan pa kayo nindot ng hisgutan sa Bible nga madasig ka, makusgan ka. It's just a matter of decision, mga Lord. Gusto ko makabaluan eh. And then, you can actually visit our Blessed Hope page. Pwede ra mag-message dito kung gusto og session. Okay, pwede man tana. wow, praise For God. free. No? Praise God kay naamoy time nga Yeah. i-dedicate para ana kay dagay gud mag-ingon and siguro makasabot ko nga usahay kung wala kay spiritual guidance, maglisod jud kag sabot. Especially when you read sa Revelation sa end times, medyo sa maning mga karakter diri oy. Correct. Kaning mga white horse diri, kaning red Correct, man correct. ngano man yan sila, the antichrist ina Correct. but unsay significant ana sa akong Christian life. Actually gi-emphasize ba that the sense of the end times is coming. Correct. Naanagita sa end times and then what shall we do then? Dapat magulat ta nga maripayon natay mo na itag Blessed Hope. Yeah. So ang posture in a way, ang posture sa Kristohan nga magpaabot, dili magpaabot nga makuan maabot ang Ginoo, mahukman ko dili. No, you already been judged 2,000 years ago. Gani. Ang ibang buhaton is just continue to stand up by faith, preach the gospel. Yes, dili ta perfect sa itong kinabuhi, but just do it. Kaya naaman ang promise sa Ginoo nga iya gyud ang balikan. Amen. Mo gina isa sa tong mga gusto gyud i-emphasize ani atong platform is really ang faith nato, the salvation dili nato nagi-earn. No mo nang usahay kaning mga tao nato bang atrabahuan pa nako. Wala na, it's done. Correct. It's It's been done. paid. And there are people nga they thought that para ma-earn ako na o binutan ko, magbuhat ko ani, dabi na ka-struggle kay di Correct. pa not all the time naka sa kondisyon mo ang kondisyon ng uban pod complacent mingon sila nga mananabitaw. Dili pwede na ko. Licentious na, licentious. Murag na ko license to sin kay pa pasayloon man gihapon ko. But ako pang na-mention nga ganina, if you are really or truly saved, and then you would even bother to ask nga, pwede ra ba ko Masa may point ni Jesus there, kung kana imong hisgutanan, may siya nga, the fruit will speak. Yes. You will know the tree by its fruit. Sa imong bunga yun. So kung tinodyo ka anak sa Ginoo, then you will enjoy the gifts of the Spirit. You will enjoy the word. You will enjoy the mission. Kani nga to gipangbuhat karon nga makaingon jud ka nga wala gyud nagkulang Ginoo bitaw. Then sometimes it's really sad because paingon gyud na sa fivefold. Ang fivefold magud ang gisaligan sa Ginoo ba para mo atiman sa body. Nya kung part ka sa fivefold niya. Kung naibawan mo, you are newly ordained pastor. You need to stand. Ayaw ka ulaw. Kay wala may nakurat ang Ginoo. Hala, na-ordain na po di kanak, Kuya Jan. Wala, kabalo na siya tanana. So kung gi-ordain ka, imo gina. And then you have to embrace your calling. Do not ayaw ikaulaw. Take care of your calling. Take care of your anointing. Amen. And Pastor, isa gyud pod ni kaayo gyud sa ato ang need istoryahan is daghay Christians nagatibulaag ani because kaning nature of Trinity. You believe in Trinity. Yes, of course. Ato gunang i-explain sa ilaha kaning because when we say Trinity, ang ilaha magungunahuna like superior si Father Okay. and then next si Kuan and then they are one. Like how do we define or how do we explain to the people that they are one but they are separate? Like maglibog sabton ba nga isa ra man kana sila ngano tulo murag inana ba? Okay. So in layman's term or in the best way possible, how can we explain to our brothers and sisters who did not or who do not yet understand this Trinity of the God, the Son, and the Holy Spirit? Okay. Pastor. Again, I'm no expert sa ani pero at napo koy masulti gamay. Mao na siya nga subject nga even hangtod sa eternity magpadayon tag-explore. Ang Okay. eternity wala na may time, no? Pero padayon gyud tag-explore kay sa tinuod lang kung ang angels nakabalo na gyud sila kailan walay mo rebelde dapat. Okay. Kay if you are Good point. di ba ang principle, Uh-huh. if you are well informed, active ka sa simbahan. If you are well informed, active ka sa kuan. Kay well informed ka. Wala ko kabalo. Mo na dili ko mo nang absent ko, wala ko ka-appeal ani kay wala ko na kabalo. So kung access gyud ang kinatibuk-an kay mystery magud ang gadad.
Mo na nga sa tinuod lang kung ako'y pastoryan, hilas jud kayo maghisgot about Godhead kay ang utok na to ba dili capable mo dawat sa kadako ug ka-mysterious ma. Gani. Pero naagyo ingani nga pamagi. Si Jesus manggod begotten. Can you say the word begotten? Say the word begotten. Bigaten. Pasabot inato nga pag-istorya, Abraham bigats Isaac, Isaac bigats Jacob. Kasi Jacob. pasabot gianak. Okay. Begotten means gianak, Gianak, yes. not created. Adam was created. Okay. But Jesus wala, gianak siya. Something gikan sa Ginoo. You cannot argue, dili siya obscure passage. Klaro kayo ningon siya, this is my son. Anak yun niya. Begotten. Because he's the only. So kung naay magpag-Jesus sorry. Kung nga si Kibuloy, no, there's only one begotten. Begotten. Only. Pwede man, the begotten Son of God. Ingon ang Bible, the only begotten Begotten. Son. So wala na ilaing Jesus. Katong 2,000 years ago nga Jesus na nakaroon naglingkod sa right hand of the Father, mao na tong Jesus nga giserve until now. Mao na siya ang King of Kings and Lord of Lords. Anybody nga nakakaroon nga may siya Jesus, nga naman ka diri. Asa man imong glorified body, asa naman ang mga bunal sa likod, kaya naman gyapon ang mga scars. Dapat mapakita nato. So kung wala, dili na si Jesus. So anyway, Jesus is begotten. And then gikan sa baba ni Jesus, Book of John, yung siya nga, you know what, my Father is greater than I. It's so clear. But we're one. So, pag we're one, ang atong utong niya, so siya si Father, siya si Kon. Mo na, mudagan ng kagwanes. Manes, kana. In the context of Israel, there's only one God. In the context sa Israel ang isgutan, one God raman gyud sila, Elohim raman. They don't believe in Shekinah glory kanang Holy Spirit. They don't believe in Jesus the Messiah. They don't believe it. Kami pamanggali. Gani. Sila ang oneness gyud kung buot sabton. Ang Gentiles gubot kay bisag kinsa may Ginoo sa mga Gentiles, dagat, hangin, wala naman. Pero ang church, the only group of people nga nagtuo sa Son, sa Father, and the Holy Spirit. So, ang Trinity is only for the church. So, mo na makag-argue ka usahay sa tao nga sobra kaayo ka hook. Pasensya gyud sa word, kulang gyud akong mga wording, no. Hook kaayo sa Jewish ba nga mo na gitawag Judaism nga pagtuon. Malimot ba nga you need to interpret the Bible as the church. Is this for the church? Kay daghang the Bible is written to all of us. But not all for the church. Naamagoy for Israel, for the Greeks. But mag-learn gyapon ta. Tanan sa Bible, mag-enjoy ta diha. Pero na yung mga specific. So, si God the Father, gitawag bitag Father, kada bang ang Ginoo mo God, dili kita kasabot kita sobra kadako gyud niya. So great, so big. Para masabdan sa tong utok, naigitawag og Father, naigitawag og Son, naigitawag og Helper, the Holy Spirit. Makita nimo ang category even sa creation ni gawas ba yan? Ang nagstorya si God the Father. Pag storya niya ni gawas ang word. In the beginning, I am the beginning, I am the Alpha and Omega, ni gawas. Pero ang nag-speak si Elohim, si God the Father, the Creator. So si Jesus Creator, of course Creator siya, kaya nga naman, everything sa creation was created through Him, by Him, and for Him. That's why He was called the God, the covenant-keeping God. Kabantay ka sa Bible, in the beginning God, and God, and God. It's Elohim, Elohim, Elohim. Pero pagsulod sa tao, nigawas na si Adan, nag-create na si Adan, ang ingon ba sa Bible, and the Lord God. Nanay Lord God. Pero the rest, sa permiro, balik ka sa Genesis chapter 1, and God created, and God, puro God lang, and Elohim, Elohim. Pero sa ding gihimo ang tao, nausab ang basagay na Genesis chapter 3, I think. Pagbasa nimo na yung, and the Lord God. Ano, pasabot, and the Adonai Elohim. Nanay Adonai ba? The Adonai Elohim. Kaya ang Adonai man God, the covenant-keeping God. The only covenant-keeping God recorded sa Bible is only Jesus Christ. Because He is the one, the reason na na-create ang tanan. We go create ang tanan, ang creation. Yes. Kaya, pag ingon magos in the beginning, there's no beginning in eternity. Eternity is eternity. Everlasting pasabutan na. No beginning, no end. Sa eternity, niingon ang Creator in the beginning sa creation. So, kaning table, Kuya Jan.
So kini atong space dere mo ni siyang eternity. So God created the table, God created the creation. So in the beginning, in the context of the table. Pero diri walay beginning diri. Grabe daghan kayo nindot isgutanan sa Bible sa tinuod lang. So Wow. nigawas na ang tulo. So ang tulo mo na gitawag Godhead. Person. Pag may kag person murag ikaw ba? Person ka, person pug. Lain bita pareha ta mga gwapo, pero Amen. amen. Praise Pero God. lain tag style. Uh-huh. Pero united ta to share, to proclaim the gospel. Ingana po ang amahan. They're united in loving us. The three of them, we are united. They are united in healing us, in redeeming us, in forgiving us, in blessing us, in protecting us. Ingana sila niya. Pag mo, ingon sila nga, ilan ang buhaton yun na nila. But that there's only one God, and that's Elohim. Amen. Godhead. Let's see, for example, kani manggong na yung mga misconception with regards to one being, three persona. Mm. And then, when we say, naman ko uban nga, that ginarank nila ba? O which, kasabuta kay siguro, una gid si God the Father, and then, which is, I believe and I understand it's wrong, because God the Father is God, Jesus Christ is God, The Son of God. Holy Spirit is God. Yes. Dili na siya make of less of each other. Muro tog mas ranking ni siya. In same way pod sa oneness nga, si God is the same as Jesus, which is another wrong because although they're one being, three personas. And here comes the third player na lang akong term, murag nawat ano po kong term, murag third ka ng character, the Holy Spirit. Holy Spirit is God. But there are people who would not recognize Holy Spirit. Dagali uban nga dili kay sila mo consider sa deity of Jesus Christ. How much more nga kaning third player nga medyo alanganin. Ang mga Judaism, mo na silang hilig, kanang mo na silang sumuatak sa Son o sa Holy Spirit. Kay sila, mga one God, gano'n sila. Oo. Naman na sila, kanagaling common nila nga lain nga. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Mga Hebrew na siya. Pasabot ka na bang there's only one God. There's only one God. Of course, because you are an Israelites. But the moment you receive Christ, dagay i-open nga wisdom. Daghan na ba yung klase nga wisdom sa Bible? Sobra kadaghan. Sa karon, pag open mo, ma-appreciate nimo ba ang move mo, may spirit mo, ang Holy Spirit, may spirit, pero wadi ka mabalaka kami ka nga. So kisa may unahon ako sa tulo. Ingon ang Bible, if you believe in my Son, if you accept in my Son. Yan na po si Jesus, Philip. Until no, mutahan na gyapon ka sa akong Papa. My Father and I are one. Pasabot pareha gyud sila tumong purpose tanan. Pero in kag person, lain gyud sila. Si Jesus grabe gyud ka submissive. Exactly. Sobra servanthood gyud siya. There's a verse in the Bible which is very kanang alarming na makasala ka tanan pasayloon ka except in the blasphemy of the Holy Spirit. Gwapo kaya na siya. Explain. Pero abi ninyo, I don't know kung enough ang time. So ang context ng blasphemy of the Spirit, katakong yun mo sa hermeneutics gali. Kay usay magod ang dakong mutubag accountable gid ani ang mga teacher. Naman na sa James wala, dili ako nga James sa Bible. Yes. Nga strict si Lord ang standard niya sa mga teacher. Mas grabe ang pananagutan. Pananagutan. Sa James And then, good. No, ang blasphemy of the Spirit kung imog yun ang tutukan, dili yun na makomit sa church. Sa body of Christ ba? Dili na to na makomit. Because it takes, ang context mo good, nisulti si Jesus before siya nag-sacrifice sa cross. So wala pa born again experience, wala pa ang redemption, wala pa ang blood. Nakuha niyo mo? Yes, I got it. Before the cross pa man siya. Dili pa siya after the cross. Kaya after the cross man good, dako kayog changes ang nahitabo. As in na-open gyud ang grabe nga kamot sa Ginoo ba. Come to the throne of grace. Ano ba? Grasya na ba? Sa tinuod lang. So, ang blasphemy, kung imong tutukan, ako lang paspason, dapat before Christ, before the cross, before the cross, and the same time, dapat continuous ang sigig decline. Kay Blatant man sa yun, Matthew man na, kung di ko masaya pa kay nalimot na kita, dugay-dugay na ko nagtuna na. So Matthew 5, 6, 7, and 8, and
taas kay nga chapter kung basahon nimo sige sila Continuous deny. rejection. Rejection. Sige Mhm. reject. Mo to blasphemy with all this. Blasphemy of the Spirit is continuous rejection sa Son. Mm. Mao gyud ay tinuod gyud nga pinaka-close nga interpretation. Dili ka nang nakakuan ko sa Spirit, nakatunglo ko, dili na mao. So, gamay ra kayo na nga, kuan. It's more than that. And then, dili na makuha sa mga Kristo. Kung Kristohanon ka, you don't have to worry. You need to rest in the finished work of Christ because Wow. gipasaylo naman ka sa cross 2,000 years ago. Live your new life by faith and through the grace of God. Lihok lang kay tag-i-empower man ka sa Ginoo. I-empower jud ka. Pastor, makaila ko kay na ako'y mentor, amo pastor si Pastor Jad. Kung kaila ba ka ni Pastor Jad? Kanang imong same nga pag-explain karon inana gid niya pagka-explain sa ako. Glory to God. Because Wala we have akong- only wala akong- one message. Kung naman akong balahibo ba, grabe ba? Kay, actually, before this podcast happened, magkuyog mi ato mag-ride, kay mag-atubig mga din. Na-COVID ko una. Na ako'y na-COVID, then severe akong COVID ba? Severe. So, wala na. Akong nauna, wala. Lagi ko sa akong manghod, bro. Duha rabi mi sa akong manghod, bro. Paliw ko sa akong pamilya, bro. Eh, di na gid kaya ni kuya. Maana, mo na gid ni siya. Ma-feel ni mo, kabalo ka. Magsuka kag dugo. Then, plapot na gid kay. grabe Di na ko halos kabangon nga. Di ko ako mutog COVID, pero naigo gid ko. Pero marag na Tinuod ang tinuod gid ay ni. Kay ako an gid ay. So, naitabo ato nga. And then, to cut the long story short, nabuhi man gyud ko. So there must be something mo na, this is all about kaning nga podcast, kaning pag 180 sa life kay kaduhang life naman. Lagi no, grabe. No, murag commit na gyud Lord. Although dili na perfect ha kanang pagkuani mo na panay mga vampiros gyapon na pagbalik gyapon sa mga kailangan na. Pero kabalo na ko sa akong purpose ani kaduhang nga life. And it so happen nga katong sa dito sa Amay Pakpak nga kanang pastor wala na gyud mo tuwing katong ka mentor na ko nga ako aside to si among pastor si Mamiloti nami murag associate pastor niya si Pastor Jad Alvia. FCF gyapon na siya sa una. And so happen nga magsige siya encourage na ako diyan naapatay mission oh inani. So medyo nawad ana jud ka adug. Wala na gyud ko. Ayo hang on kay ang nakaplano sa Ginoo mo ni atong mga kwan. So after na ko na COVID mo to dedicated jud ato mi mga tubig mga liblib na lugar mag-ride mi. Na COVID siya. Siya namatay. Wala. Oh Lord, wala ko'y father figure ba? Kay babae ba? I mean, si Mami Lote, may senior pastor mo na ang kwan. Pero di ba, naagyod kay murag imong papa or yung saba. Kalisod kog dawat ba nga. Wala ko'y mapangutanan ba? Wala ko'y mapangutanan sa mga, karon bitaw makahinumdum lang ko. Ang imong, witty, to bright kayo to siya. Then, makita na ko kung imong ihabas. Mara ko lang grabe. Muna ko nga, unang ako grabe kay ko curious kay katurang manggod siya mo'y kugihan kay mo tubag sa kung mga kuan bitaw. Questions na mo. Oh, ni ikaw kay inana mo din ko nga anong murang manig ni resurrect. Di lang ka upaw mo to siya. Makakatawa ko nga. Hallelujah. Ma-miss ko ba nga Lord, grabe gyud to siya marag di kay ko katuo nga nagakaitabo ni karon nga na-meet na ko si mukha ko ang mga tubag ni mo on point bitaw sa actually kaning mga gistorya na turon nagstorya na miyan niya ba Wow. niya murag ano ko grabe siya wa may nisimang sa mga kuan One message. ano ko There's only one message. basta mo kuan gid si Lord na unity ba and then mo na pastor ako na dako kay na kong kalipay mo ito siguro balik-balik kanina nga kani nga platform mura lang ni siya kunuhay sa kuan nga murag kalingawan lang pero grabe ang impact not only for myself sa atong mga kaigsuonan nga nagtan-aw nga murag naaday na ani. Yeah. And then God will bless your ministry. to God be the glory sa resources, sa time, and of course the people around me. Yeah. Kung wala sila di kaya. Correct. The talents Teamwork dapat. Grabe gyud ang kuan mako mapasalamaton kay ko nga nabutang ko ani nga position wherein to share and with all of the blessings nga iyang gihatag kanato. And especially the privilege to invite you. Oh, thank you Bito Gayo. Kay ako ginamit ka nga nagwonder jud kung ano kay sa tinuod lang there are so many deserving gid nga mga senior pastors sa Iligan. Grabe ka mga kugihan. So many sa Iligan lang, so many. Grabe kulang ang pero Ang time. grabe no. Pastor, we will have more time like this no. Magstorya Amen, ta amen. mo bisita ko sa Someday. inyo, sir. Yeah.
And di ba, na kay daghan pa kay tagstoryahan. But Ah, you so know, many things. sa atong mga nagtanaw nga viewers, to God be all the glory. This 1 hour ni pero sobra na kaimino, pero once again, magpasalamat ka sa ato ang mga sponsor, of course. Amlan is very supportive. Akong gingon mo, Pastor, kung naa kay mga kuan po na events, Amlan, Kuya Jeffrey Saldivar, salamat sa imong generosity, no? Ikaw gyud ang nag-bless kanamo aning mga nagpadayon, isa sa mga nagsalig kanato para magpadayon ani. Grateful Prince, tanan natong mga sa atong hoodies, sa atong mga printing needs. Salamat, grateful. Salamat sa libre, no? Libre yun nga mga stickers. Inana sila mag-love ka na to. Of course, Arlene sa Cuisine Cravings, sa atong mga foods, sa staff na to nga nanambok na mitungod ninyo. Salamat kayo. And once again, suportahan na to ang event sa Youth Ignite, no? Karong Yes. August 25, mga all churches nagkahiusa para isangyaw ang pulong, and then this night would be a night of praise and worship. Wow. So to God be all the glory of Daphne, Ma'am Daphne at Pastora Daphne Pastora of Daphne. saan na? Praise Cathedral Global Outreach. So isa ta sa support ana pod kay gihikap kita ni Lord nga ana man to akong manghud kuya nag-sponsor ko dito. Sponsor pod ba? Sige unsa man na mo tong magtinabangay ta para So ang sa team ang side mga kami ang side tech mag-sponsor mig live stream. Oy power. Oo, to you know, para not only nga dito lang makita gyud kinsa tong nasa abroad makita sa ato ang event mo. So Thank we're you. also inviting you in behalf of Pastora Daphne Vicente. And once again, just like as I always say, ang tanan dungog kang himaya sa Ginoo lamang. Once again, ladies and gentlemen, Pastor James Conato of My Home Church PH. Pastor, Thank you. so much. Thank you. God bless you.